Si Van ay dating isang pagod na office worker na nagtatrabaho ng 24/7, pero kahit ganoon ay palaging nauubusan pa rin ng pera pagdating ng katapusan ng buwan, ngunit nagbago ang lahat nang siya ay ma-reincarnate sa katawan ng isang munting batang maharlika. Nalilito siya sa kanyang bagong kapaligiran dahil ang huli niyang naaalala ay pauwi siya mula sa trabaho, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay may malabo rin siyang alaala na dito nga siya isinilang at lumapit siya sa bintana upang tumingin sa labas, ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang yaya na si Till dahil delikado kung mahulog siya mula roon. May mga alaala rin si Van tungkol kay Till at sa pamilya niya sa lugar na ito kaya't inisip niyang isa nga ito sa mga reincarnation na madalas niyang naririnig, gayunpaman para kay Till ay kakaiba na marunong magsalita ng maayos si Van kahit 2 taong gulang pa lamang siya, lalo na't kahapon lang ay sinusubukan pa nitong kainin ang sarili niyang paa. Inisip na lamang ni Till na bigla lang itong nagkaroon ng kamalayan bilang isang sanggol at makalipas ang araw na iyon, kumakain ng tanghalian si Van kasama ang kanyang pamilya nang tanungin ng kanyang ama na si Halpa ang lahat kung ano ang balak nilang gawin sa araw na iyon, at karamihan ay sumagot na mag-aral sila ng mahika. Pagkatapos nito ay tinanong ni Halpa si Van kung ano naman ang kanyang plano. Karaniwan ay aasahan nating puro walang kwentang salita ang maririnig mula sa isang 2 taong gulang na bata. Ngunit kalmado na sinabi ni Van na nais niyang matutunan ang kasaysayan at kultura ng bansang ito dahil marami pa siyang hindi alam. Labis itong ikinatuwa ni Halpa dahil ang ganoong kaseryosong sagot ay nangangahulugang lalaki si Van bilang isang mahusay na maharlika. Sinabi pa niyang sabik na siyang makita ang magic appraisal ni Van kapag 8 taong gulang na ito dahil siguradong mamanahin niya ang fire affinity ng pamilya. Ngunit dahil sa labis na papuri ng kanilang ama kay Van ay nakaramdam ng kaunting selos ang kanyang mga kapatid, sa mundong ito ay may iba't ibang uri ng mahika at pinahahalagahan ng mga maharlika ang offensive magic higit sa lahat, dahil ito ang ginagamit nila upang protektahan ang kanilang mga nasasakupan. Gayunpaman masyado pang maaga para magsimulang mag-aral ng mahika si Van kaya't noong hapon na iyon, nilapitan siya ng punong butler na may dalang napakaraming libro at ipinaalam kay Van na siya na ang magiging responsable sa kanyang akademikong pag-aaral mula ngayon. Akalain mong madali lang ang pag-aaral para kay Van dahil sa kaalaman niya mula sa dati niyang buhay, ngunit bukod sa math ay napakahirap aralin ang wika ng mundong ito pati na rin ang buong kasaysayan nito at sa magandang pagkakataon naman, walang integral calculus dito kaya't nakaligtas siya sa trauma na iyon. Lumipas ang 2 taon at nagsimula si Van sa basic training gamit ang espada sa ilalim ng paggabay ni Till, ngunit dahil sa maliliit niyang mga binti ay hirap na hirap siyang gumalaw at dahil dito, madalas siyang asarin ni Till para lang magsayang ngunit nang malaman ng headmaid kung paano tretuhin ni Till si Van ay agad itong pinigilan. Habang sinasabi ng ibang mga katulong kay Van na bigyan siya ng tamang parusa, inisip ni Van na hindi naman kailangan ng parusa dahil kahit nakakainis si Till ay ayos lang sa kanya ang kaunting pang-asar, ngunit ipinaliwanag ng iba na sa lugar na ito ang kawalan ng respeto sa isang maharlika ay isang seryosong krimen. Kaya't kailangan niya talagang parurusahan si Till sa kahit anong paraan at dahil dito, marahan lang na pinitik ni Van ang noo ni Till at sinabi niya na sapat na yan bilang parusa. Makalipas ang 1 taon ay 5 taong gulang na si Van at sanay na siyang igalaw ang kanyang maliit na katawan, kaya nagagawa na niyang makipagsabayan sa mga batang mas matanda kaysa sa kanya. Madali niyang nahuhulaan ang kanilang mga galaw dahil hindi pa sila gaanong nag-iisip ng estratehiya, ngunit kahanga-hanga pa rin ang ipinapakita niyang galing at namangha ang mga batang lalaki sa lakas ni Van kahit mas bata siya, nagulat din sila sa kabaitan niya kahit sila ay mga karaniwang mamamayan lamang. Matapos ang training sa araw na iyon ay nagpasya si Van na magpahinga sandali sa ilalim ng isang punong malapit doon, ngunit ilang sandali pa ay lumapit ang Knight Captain na si Dee upang makipag-usap sa kanya at labis siyang humanga sa husay ni Van sa espada kahit sa murang edad nito, kaya nais niya itong sanayin ng personal. Ngunit sinabi ni Van na karamihan ng oras niya ay ginugugol niya sa pag-aaral kasama si Esparta. Binanggit ni Dee na hindi iyon problema dahil kailangan lang baguhin ang schedule upang mas maraming oras ang mailaan sa training, pero kahit hindi gusto ni Van ang sobrang pag-aaral ay pakiramdam niya ay mas magiging masahol pa kung buong araw siyang magsasanay gamit ang espada. Kaya sinabi niyang nais niyang manatili sa kasalukuyan niyang schedule at dahil iyon ang desisyon ni Van, hindi na siya pipilitin ni Dee ngunit iginiit pa rin itong personal siyang tuturuan tuwing wala siyang klase kay Esparta at hindi na nakatakas pa si Van sa usapang iyon,
kaya nakiusap na lamang siya kay Dee na dahan-dahanin ang training at pumayag naman ito. Ngunit nang magsimula na talaga ang kanilang pagsasanay ay agad na todo bigay si Dee na parang walang pakialam, buong araw itong nagpatuloy at napaisip si Van kung paano nag-e-exist ang isang halimaw na tulad ni Dee, dahil ang ideya nito ng pahinga ay ang paggawa ng air squats habang break. Matindi ang training ngunit aminado si Van na masaya rin ito, gayunpaman matapos ang isang taon ng ganitong brutal na pag-aaral at training, halos magka-mental breakdown na si Van at ninanais na lamang niyang makalabas at makapaglaro tulad ng isang normal na bata. Kaya sinabi ni Till kay Van na maaari siyang magpahinga ngayong araw kung gusto niya, isang bagay na hindi man lang naisip ni Van hanggang ngayon at dahil dito, sinabi ni Van na nais niyang magpunta sa palengke dahil hindi pa siya nakakapunta roon kahit kailan. Pagdating nila ay namangha siya sa dami ng mga tao at ipinaliwanag ni Till na ito ang pinakamalaking palengke sa buong kaharian at sa likuran nila ay ang Merry Chamber of Commerce, ang pinakamalaking kumpanya sa kaharian. Maya-maya ay napansin ni Van ang isang lalaki na hinihila ang isang batang lalaki sa likod niya, kaya tinanong niya kung ano ang nangyayari at sinabihan siya ng lalaki na huwag makialam ngunit nang mapansin nito ang mga gwardyang nasa paligid, naisip niyang delikado ang maging bastos sa lugar na iyon. Ipinaliwanag niya na ibinebenta niya ang kanyang anak bilang alipin at nagulat si Van na parang normal lang ito sa lahat ng tao, ngunit ipinaliwanag ni Till na karaniwan daw sa mga mahihirap na pamilya ang ibenta ang kanilang mga anak kapalit ng pera. Pagkatapos ay lumabas ang isa sa mga empleyado ng Chamber of Commerce upang tingnan kung ano ang kaguluhan, at agad niyang nakilala si Van bilang ika-4 na anak ng Marquis at sinabi niya na ikinalulugod niyang pagsilbihan si Van ngayong araw at maaari siyang humiling ng anumang kailangan niya. Dahil dito ay hiniling ni Van na bigyan siya ng tansya kung magkano ang halaga ng anak ng lalaking iyon, sa unang tingin ay hindi naman mukhang espesyal ang bata kaya tinanong ni Rosalie ang lalaki kung ano ang magic affinity ng kanyang anak. Ipinaliwanag ng lalaki na ang anak niya ay may thieving magic kaso hindi naman ganoon kahalaga ang ganitong uri ng mahika, kaya sinabi ni Rosalie na ang pinakamagandang alok na makukuha niya ay mas mababa sa 3 silver coins. Nagalit ang lalaki dahil hindi pala ganoon kalaki ang halaga ng kanyang anak tulad ng inaasahan niya, kaya ibinuhos niya ang galit sa bata at sinimulang sinasaktan ito at binanggit ni Rosalie na hindi niya dapat tretuhin ng ganoon ang kanyang anak, ngunit sinabihan lamang siya ng lalaki na huwag makialam. Dahil ayaw niyang magbayad si Rosalie ng higit sa 3 silver coins, giit ng lalaki na pupunta na lang siya sa mansyon ni Didi upang subukang ibenta roon ang kanyang anak pero bago pa siya makaalis, nagsalita si Van at inalok na bilhin ang bata sa halagang 5 silver coins. Alam ng lalaki na malabong makakuha pa siya ng mas magandang alok kaysa rito, kaya tinanggap niya ang pera at umalis at lumapit si Van sa bata at agad siyang pinalaya mula sa mga tali bago tinanong kung ano ang kanyang pangalan. Sinabi ng bata na Kamshin ang kanyang pangalan habang tumatayo siya muli kaya't binanggit ni Van na mula ngayon ay malaya na siyang gawin ang anumang nais niya. Nagulat si Natil at ang iba pa nang marinig ito dahil inakala nilang gagawin ni Van na alipin si Kamshin. Ngunit tutol si Van sa pang-aalipan kaya't wala siyang balak maging may-ari ng alipin. Gayunpaman dahil walang pera at wala ring uuwi ang tahanan si Kamshin, hinalok siya ni Van na sumama pabalik sa mansyon. Ngunit alam ni Van na malamang ay hindi papayag ang kanyang ama na magpatuloy ang isang hindi kilalang bata bilang panauhin sa kanilang bahay, kaya kailangan nitong maging alipin ni Van at di talaga gusto ni Van ang ideya na maging amo ni Kamshin, ngunit dahil mukhang ayos naman kay Kamshin ang ganitong plano ay pumayag si Van na gumawa sila ng isang master-slave contract. Nag-alok si Rosalie na tulungan sina Van at Kamshin na maisasagawa ang kontrata, kaya hinawakan niya ang kamay nilang dalawa at nagsimulang mag-cast ng isang spell at nang matapos siya ay nabuo ang isang crest sa kamay ni Kamshin, at ipinaliwanag niya na iyon ang patunay na matagumpay ang kontrata. Karaniwan ay may bayad ang serbisyong ito ngunit dahil unang beses pa lang ni Van sa palengke, hindi na siya sinangil at makalipas ang ilang linggo ay nakabalik na sa bahay si Van at nakasanayan na ni Kamshin ang kanyang papel bilang personal na assistant ni Van. Ngunit sa araw na iyon ay may dala siyang masamang balita at binanggit niya na hinahanap daw ni Dee si Van para sa dagdag na training. Takot na takot si Van sa tao na iyon kaya't sinuhulan niya si Kamshin ng isang cookie at hiniling na takpan siya. Handa si Kamshin na gawin ang anumang hilingin ni Van kaya't nang dumating si Dee at hanapin siya, nagsisinungaling si Kamshin at ipinahayag na wala si Van roon.
Halata kay di na nagsisinungaling si Kamshin ngunit kailangan ng matinding tapang para magsinungaling sa isang taong tulad niya, dahil dito sa malas ni Kamshin ay nagustuhan siya ni Di at nagpa siya itong siya na lang ang sasanayin. Kaya hinihila siya at isinama at lumipas ang isa pang taon ay malapit ng mag-8 taong gulang si Van, dahil dito ay iniisip na ng lahat sa bayan kung anong klaseng mahika ang makukuha niya sa kanyang appraisal. Kilala ang pamilya ni Van sa kanilang mga aptitudes na kadalasan ay wind o fire magic. Kaya sigurado ang lahat na magising kay Van ang isang malakas na attack magic kaso nang dumating ang araw ng appraisal ni Van, nabunyag na wala siyang kahit anong uri ng attack magic at sa halip ay production magic ang nakuha niya, at labis itong ikinagalit ng kanyang ama dahil itinuturing ang production magic bilang pinakamasamang uri ng mahika. Kailangan munang titipunin ang lahat ng materyales at dapat malinaw din sa isip ang buong proseso ng paggawa. Kaya napakalaking trabaho ang kailangan para lamang makagawa ng isang bagay tulad ng espada. Dahil dito ay itinuring ni Halpa si Van bilang isang kahihiyan sa kanilang pamilya kaya't itinaas niya ang kanyang espada upang patayin si Van noon din, ngunit sa huling sandali ay hamarang si Mercia at ang nag-iisang kapatid ni Van na tunay na may gusto sa kanya, at sinabihan ang kanilang ama na maghintay. Pinapaalala niya kay Halpa ang tungkol sa isang liblib na nayon na halos wala naman silang ginagawa. Nasa pinakadulo ito ng kanilang teritoryo at may humigit kumulang 100 katao lamang na naninirahan doon, at wala ring anumang natatanging maipagmamalaki kaya't napakaliit ng halaga nito sa kanilang lupain. Ngunit dahil napakalayo ng lugar ay hindi rin ganoon katatag ang katapatan ng mga tao roon sa kanilang pamilya, kaya iminungkahi ni Mercia na ipadala si Van doon bilang kinatawan upang mas mapalapit ang nayon sa natitirang bahagi ng teritoryo. Mas mainam ito kaysa basta na lang patayin si Van kaya't pumayag si Halpa. Inutusan niya si Van na mag-empake ng kanyang mga gamit at umalis agad sa mansyon sa sandaling handa na siya kung hindi ay pagsisisihan niya ito. Nang makaalis na sina Halpa at ang iba pa ay lumapit si Mercia kay Van at humingi ng paumanhin dahil hindi pa niya nagawa ang higit para sa kanya, ngunit kung isasaalang-alang ang pananaw ng kanilang ama tungkol sa mahika, ito na raw ang pinakamabuting kinalabasan. Nagpasalamat si Van kay Mercia sa pag-aalala sa kanya at nangako si Mercia na tutulungan siya sa anumang paraan na kanyang makakaya. Kinabukasan ay sinimulan ni Van ang pag-empake ng lahat ng kanyang mga gamit upang umalis, at hindi makapaniwala si Till na ipinatapon ng Marquis ang sariling anak sa isang liblib na nayon dahil lamang sa uri ng mahika na nakuha nito. Ngunit sinabi ni Van kay Till na sa totoo lang ay inaabangan pa nga niya ito at bilang pinuno ng isang malayong nayon, malamang ay wala siyang gaanong gagawin kaya't sa wakas ay maaari na niyang maranasan ang isang tahimik at payapang buhay. Ipinagbawal ng kanyang ama na magsama siya ng kahit sinong kabalyero, kaso dahil sa tulong ni Mercuria ay nakakuha siya ng humigit kumulang 10 adventurers upang tumulong sa pagdadala ng lahat ng kanyang mga gamit at maya-maya, tumakbo palabas si Till at sinabi kay Van na nais niyang sumama sa kanya at pumayag naman si Van. Ngunit dumating din si Di at inalok na sumunod kay Van upang maipagpatuloy nila ang kanilang training na talagang ayaw mangyari ni Van. Pinapaalala niya kay Di na ipinagbawal ni Halpa ang pagsama ng mga kabalyero, ngunit nagkunwari lamang si Di na hindi niya iyon narinig at nagpa siya ring sumama ang butler kay Van. Nang maayos na ang lahat ay naglakbay na sila patungo sa liblib na nayon. Dapat sana ay lihim itong gawin dahil ayaw ni Halpa na may makaalam na ipinatapon niya si Van ngunit mahal ng mga mamamayan si Van, kaya agad nila siyang nakilala habang siya ay paalis at lumabas ang lahat upang bigyan siya ng isang engranding pamamaalam. Sa biyahe ay makikita nating nagsasanay ang ating bida gamit ang kanyang kakayahan, ginagawa niyang isang napakaliit na espada ang isang sanga at tinanong siya kung iyon ba ay production magic at kinumpirma ito ni Van. Sinabi niyang unti-unti niya palang itong sinusubukan pero sa ngayon ay hindi pa niya makita ang tamang gamit nito, maya-maya ay nagbabala si Till na malapit na silang dumating na ikinatuwa naman ni Van. Binanggit niya kay Kamshin na kung mapagod siya sa lugar na iyon ay maaari siyang bumalik kasama ang Marquess, dahil mukhang kayang ipawalang bisa ang kontrata ng pagiging alipin at kung sasama siya sa kapatid nitong si Murcia ay tiyak na aalagaan siya. Tumanggi si Kamshin at iginiit na nanumpa siyang ialay ang kanyang buhay at ipagsapalaran ito kung kinakailangan. Namula si Van nang marinig ito at tinanong kung iyon ba ay isang pagtatapat at sinagot siya nito ng pabiro. Sabay sabing umaasa siyang ganoon nga at bigla namang huminto ng malakas ang karwahe at tinanong nila ang mga nasa labas kung ano ang nangyayari, at nagbabala ang pulang buhok na inaatake ang nayon.
Dahil dito ay nag-organisa si Van ng isang emergency na pulong at nang makita niyang bihasa ang mga bandido, inisip niyang walang silbi ang bakod ng nayon laban sa mga palaso at sa paghahambing ng dami ng tao sa magkabilang panig, nagduda siya kung may magagawa sila. Sa kabila nito ay iminungkahi niyang sabay-sabay silang umatake upang mapigilan ang kalaban, ngunit kinwestiyon ng leader ng mga adventurer ang desisyong ito dahil masyado raw itong delikado at ayaw niyang mamatay ang kanyang mga tauhan. Ipinaliwanag ni Van na ito ang unang nasasakupan ng kanyang Panginoon at ang mga naninirahan dito ay kanyang mga nasasakupan, kaya kung hindi siya bubunot ng espada sa ganitong krisis ay hindi niya alam kung kailan pa. Kinilala ng leader ang kanyang pagiging marangal bilang isang kabalyero, ngunit binigyang diin na hindi iyon saklaw ng responsibilidad ng mga adventurer at dahil wala ng ibang pagpipilian, hiniling niya na kahit papaano ay protektahan ang kanyang Panginoon at tumakas kung kinakailangan. Sa puntong ito ay sumingit si Sparda at tumutol sa ideyang iyon at ipinaliwanag na kung masisira ang nayon ay wala itong magiging kinabukasan kahit sino pa ang mamuno, at kinilala niya si Van bilang isang malakas na kabalyero at binanggit din niya na kahit matanda na siya, isa siyang apat na elementong salamangkero kaya't maaari silang magtiwala sa kanya sa laban. Siya ang kumuha ng pamumuno at ipinaliwanag ang plano at una ay magtatayo siya ng pader na shield. Pagkatapos ay aatake ang mga adventurer mula sa malayo sa likuran at kapag naiba ang pansin ng kalaban sa kanila, aatake naman si Van at ang kanyang mga tauhan mula sa mga gilid. Sa ganitong paraan ay maaari silang manalo kung pagsasamahin nila ang biglaang pag-atake. Tinanong ni Van kung balak ba talaga nilang manatili at lumaban at sumagot si Esparta na bilang mayordomo malamang na oo, dahil kung hindi sila aatake mula sa pader, mamamatay lang ng walang saysay ang kanyang mga tauhan. Tumanggi si Van na payagan iyon, ngunit nakiusap si Esparta na kahit sa pagkakataong ito lang ay hayaan siyang maranasan niya at ng kanyang matatandang katawan ang sandali ng kanilang kaluwalhatian, gayunpaman ay ayaw pa rin ni Van na mawala silang dalawa. Pagkatapos ng lahat kung wala na ang tulong nila ay hindi niya magagawang paunlarin ang nasasakupan, dahil dito ay sinabi niyang siya na mismo ang gagawing bitag at dahil dito ay sumigaw si Til na siya na ang gagawa nito at nagboluntaryo rin si Khan. Ngunit pinigilan sila ni Van at sinabi niya kay Til na ayaw niyang mamatay ang mga mahal niya sa buhay, at dahil malaya na ngayon si Khan dapat ay masisiyahan muna siya sa buhay kaya't nag-iisip siya ng ibang plano, ipinaliwanag niya na siya ang aatake ng harapan sakay ng karwahe at habang abala ang kalaban, gagamitin iyon bilang pagkakataon para umatake mula sa mga gilid. Kinwestiyon ito ng ibang ngunit ipinapaalala ni Van na araw-araw siyang nagsasanay ng eskrima kasama ang ikalawang commander ng mga kabalyero, kaya hindi siya basta-basta matatalo at binunot niya ang kanyang espada at sinabi na kahit mangyari iyon, karangalan para sa kanya ang mamatay para sa kanyang mga nasasakupan. Ang tanging hiling niya ay iwanan na lamang ang kanyang bangkay upang hindi madamay ang kanyang pamilya. Nang makita ang ganitong determinasyon ay naalala ng kapitan ng mga adventurer ang napag-usapan nila ng kanyang mga kasamahan bago ang misyon. Paulit-ulit niyang sinasabi noon na ang mga maharlika ay mayayabang at kaawa-awa, na minamaliit ang mga karaniwang tao at pati ang mga adventurer subalit sa sandaling iyon ay nakilala niya si Van, na palaging marespeto at magalang sa kanila kaya't napilitan siyang pag-isipan muli ang kanyang mga pagkiling kahit sa pagkakataong ito lang. Pagbalik sa kasalukuyan ay nilapitan niya ang ating bida at inamin niya na sa pagkakataong ito lang ay ibibigay nila ang kanilang mga buhay. Sinabi ni Van na hindi na kailangan iyon ngunit iginiit ng kapitan na hindi niya kayang ipikit ang mata kung may isang bata na handang mamatay, dahil kung gagawin niya iyon ay kamumuhian siya ng kanyang mga kasama. Dito ay ipinahayag ng salamangkero ng mga adventurer ang kanyang paghanga sa nakita niya, na isang maharlika na handang ialay ang buhay niya ng may buong determinasyon para sa kanyang mga nasasakupan, dahil sa lahat ng maharlikang nakilala niya noon na puro salita lang ang alam. Nagulat ang ating bida at tinawag ang salamangkero sa kanyang pangalan na Periel at nang marinig iyon, sinabi niyang nagustuhan niya si Van dahil natatandaan pa nito ang kanilang mga pangalan, kaya maaari niyang ipagkatiwala ang kanyang buhay sa kanya. Humarap si Din at sinabi na bilang mga kabalyerong naglilingkod sa bahay ng Marquez, ang pagprotekta kay Lord Van ay pagprotekta sa kinabukasan ng pamilya at matapos nito ay sinabi ni Esparta na hindi niya maaaring payagan ang ganitong irresponsible na plano, at pinaalalahanan si Van na pagkatapos ng laban ay ituturo niya rito ang bigat ng responsibilidad ng pagiging tagapagmana. Dahil dito ay sinabi ni Esparta sa lahat na babaguhin niya ang plano,
Una ay magtatayo siya ng pader na shield upang makakaatake sila mula sa malayo, habang aatake naman ang iba mula sa kaliwa at kanan. Sumigaw ang lahat ng naiintindihan at sinimulan ang plano. Nagulat ang mga kabalyero nang makita na si Esparta ay hindi lang basta mayordomo dahil napakalakas ng kanyang mahika sa lupa at nakapagpatayo siya ng maraming malalaking pader. Dito ay sinabi ng isang kasama na kung tinanggihan niya ang hiling ni Van, siya mismo ang mag-aalay ng kanyang buhay kapalit nito dahil nagustuhan niya ang bata. Kaya naman nakita silang pareho na masaya sa ipinakitang asal ni Van at umaasang balang araw ay magiging hari ang batang ito. Sa loob ng pader ay makikita ang maraming mamamana na walang tigil sa pagbitaw ng mga palaso upang sakupin ang nayon, hanggang sa biglang may mga palaso na tumama sa kanila mula sa likuran na tunay na karma. Hindi nila maintindihan kung saan nanggagaling ang atake hanggang sa makita nila ang isang pasukan sa likuran, kung saan naroon si Periel kasama ang dalawang mamamana. Iniutos ng leader na lusubin sila, ngunit biglang sumulpat si Din at inatake ang lahat at may dumating din na pumutol sa ilan sa kanila. Maayos na gumagana ang buong plano at habang abala ang kalaban ay pumasok na rin ang natitirang mga kabalyero at adventurer upang lumaban. Ang blonde na kasama na kahit medyo mataba ay mabilis na pumutol sa marami habang tinatawag silang mababagal. Dito sina A at Lou ay ginagawa rin ang kanilang bahagi habang papalapit si Van na may nakakatakot na aura. Nataranta ang lahat ng bandido at pati ang kanilang leader ay nakaramdam nito. Ngunit ang walang hiya ay dumaan sa likuran upang patayin ang mga naroon, muntik na niyang kunin ang buhay ng kawawang si Periel subalit dumating si Van at tinamaan siya ng isang elegante at malinis na hiwa sa mga binti, dahilan upang bumagsak siya sa lupa at dumating si Kamhin upang tapusin siya gamit ang isang hiwa sa dibdib. Mahusay na teamwork at nagbabala si Van na maaaring doon mag-focus ang kalaban kaya sinabi niyang magbantay sa harapan. Namangha si Periel sa mga salitang iyon at napatanong kung sino ba talaga ang batang ito at matapos ang laban ay giit niya na nagawa nilang bawasan ang kalaban ng walang nasasawi, na siyang pinakamainam na resulta kaya't ang natitira na lang ay kunin ang bayad para matapos ang misyon. Maya-maya ay tinanong ng lilang buhok na si Periel kung may nararamdaman ba siya, at sinagot lamang niya na may kaunting kuryosidad siya na inakala ng lahat na may kinalaman kay Van, kinumpirma niya ito at gumawa ng isang alok. Kahit hindi sila kikita ng malaki at iniisip niyang manatili muna sa lugar, napaisip ang lahat ngunit may isa na humingi ng paumanhin dahil may iba pa silang misyon na dapat tuparin, binanggit ni Van na ayos lang iyon at umaasa siyang magkikita silang muli. Nagpaalam sila sa iba pang adventurer kaso nagpasya si Periel na manatili dahil iniligtas ni Van ang kanyang buhay at kailangan niyang suklian iyon, ang iba pang nanatili ay nagsabi na nakakamangha na 10 taong gulang pa lamang siya. Sang-ayon dito ang lahat at dagdag pa na siya lamang ang nag-iisang maharlika na gusto nila, lahat sila ay sabik makita kung anong klaseng nasasakupan ang itatayo ng batang si Van, kaya nagpasya silang tulungan siya ng mas matagal. Biglang dumating si Till at pinagalitan si Van dahil sa paglalagay ng sarili niya sa panganib, kaya humingi ng paumanhin ang ating bida at dumating din si Nadine at ipinahayag na kahanga-hanga ang tagumpay at pinuri siya sa kanyang ginawa. Lumapit si Esparta at nagpaalam na nagtipon na ang mga taga-nayon sa may entrada, pinasalamatan siya ni Van at habang papalapit sa pintuan ay iginiit niyang oras na para sa kanyang pagpapakilala at pagpasok nila, napansin nilang malaki ang nayon pero halatang payat at lupaypay ang lahat dahil sa matinding gutom. Dito nila nakilala si Ronda at ito ang pinuno ng nayon na nagpasalamat sa kanila sa pagligtas sa mga tao. Nagtaka si Van at nagtanong kung nangyari na ba ito dati at kinumpirma ito ni Ronda. Ipinaliwanag niya na noon ay sakop sila ni Conde Ferdinand kaya may mga kabalyerong nagbabantay sa lugar, ngunit tumigil iyon nang mapunta sila sa ilalim ng Marquess Fercio. Nang malaman ito ay humingi ng paumanhin si Van sa ngalan ng kanyang ama at sinabi na hindi pa nila alam ang kalagayan ng maliliit na nayon, dahil dito ay tinanong ni Ronda kung ibig bang sabihin nito na dahil kaunti lang ang buwis na binabayaran nila, hindi na sila karapat-dapat protektahan. Binanggit ni Van na walang silbi ang pagrereklamo na ikinainis ng ilan, ngunit ipinaliwanag niya na ang tinutukoy niya ay ang kinabukasan ng nayon at bagamat malaki ang responsibilidad ng mga maharlika, ang tunay na problema ay ang mga batas na ipinataw ng pamilyang maharlika ng Belrenet. Kaso dahil hindi pa nila kayang baguhin ang mga batas ng kaharian, ang magagawa lamang ay humanap ng mga solusyon at nagmungkahi siya ng 3 konkretong hakbang. Una ay bigyan ang nayon ng halaga na hindi maaaring baliwalain ng kaharian.
Ikalawa ay kumita ng pera at kumuha ng mga bayaran na mandirigma at ikatlo, ayusin at paunlarin ang nayon at doon ay may isang babae ang sumisingit at sinabing naisip na nila iyon dati, pero napakahirap para sa kanila. Pinapakalma sila ni Van at ipinaliwanag na naroon na siya bilang bago nilang Panginoon. Hindi naging maganda ang reaksyon ng mga tao kaya't upang suportahan si Van ay nagpakilala si Esparta bilang dating punong mayordomo ng bahay ng Marquez at sinabing si Van ay isang henyo. Sumunod din si Dean at nagpakilala bilang ikalawang commander ng mga kabalyero ni Fercio. Natuwa si Ronda at tinanong si Van kung ibig bang sabihin nito ay kaya niyang gamitin ang apat na elemento, ngunit nilinaw ni Van na may kakayahan lamang siya sa production magic. Dahil dito ay napalitan ng matinding lungkot ang dating pag-asa ng mga tao, dahil ang ganoong uri ng mahika ang itinuturing na pinakawalang silbi at nalungkot din ang ating batang bida. Maya-maya ay may isang taga-nayon ang nagtanong tungkol sa buwis dahil dati ay kinukuha sa kanila ang 30% ng kanilang ani. Sinabi ni Van na ibababa nila ito sa 10% sa loob ng isang panahon at laking ginhawa nito sa lahat ng taga-nayon. Matapos malutas iyon ay iminungkahi ni Van na simulan na nilang patibayin ang mga pader ng nayon. Tinatanong ni Van kung nagtatagal ba sa paglipas ng oras ang mahika ng lupa ni Esparta. Sumagot si Esparta na nananatili itong buo hanggat pinananatili niya ito gamit ang kanyang mana. Ibig sabihin kapag naubos ang mana ay babalik lamang ito bilang matibay na lupa at para kay Van ay sapat na iyon, kaya hiniling niyang maglagay muna sila ng mga pader bilang pansamantalang hakbang. Nagulat ang lahat nang makita nilang nakapagtayo siya ng isang pader sa loob lamang ng ilang segundo. Matapos nito ay hiniling ni Van na maghukay rin ng isang kanal upang pabagalin ang mga mananakop at ang mga kabalyero ang nagboluntaryong gumawa nito, at hindi lang iyon dahil maghahanda rin sila ng mga bitag at hukay. Natuwa si Van sa ideyang ito kaya't hinarap niya ang mga taga-nayon at sinabi na napakahalaga ng kanilang kooperasyon upang muling bumangon ang nayon ng mas matibay kaysa dati. Pagkatapos nito sinabi ng ating bida na gusto niyang subukan ang kanyang production magic. Kumuha siya ng bahagi ng isang troso at nag-concentrate at kinailangan niyang maramdaman ang init na dahan-dahan na umaangat mula sa kanyang tiyan, ipadala ang mana sa dulo ng kanyang mga daliri at isa-isang i-visualize ang mga hibla ng kahoy upang pagsamahin ang mga ito na parang tinirintes na lubid. Dahil alam niyang habang mas pino na hibla ang magagawa niya ay mas magiging matibay ang mabubuong block ng kahoy, tinanong siya ni Till kung ano ang nagawa niya at sumagot si Van na isa itong fiber block na katulad ng nanofiber, mga salitang hindi nila alam kaya nagtaka ang lahat. Maya-maya ay may dumaan at nakita ang lahat ng mga block na ginawa ni Van at kumuha siya ng isa at sinabi na magaan ito pero napakatigas. Tinanong niya kung pwede niya itong hiwain at pumayag si Van ngunit nang subukan niya itong hiwain, tinamaan lamang niya ito at tumilapon ng malayo. Nanatiling buo ang block pero may isang puno ang nasira at laking gulat ng lahat dito, lalo na't ginamitan niya ito ng lakas na kayang magbasag ng bato na nangangahulugang nakuha ni Van ang resulta na gusto niya. Pagkalipas ng ilang oras ay makikita nating mas marami pang kubo at pati mga armas ang nagawa ni Van. May nagtanong kung hindi pa ba nauubos ang kanyang mana, ngunit sinabi niyang hindi pa niya nararamdaman ang pagkapagod. Ipinaliwanag din na ang production magic ay karaniwang kumokonsumo ng napakaraming mana kaya mahirap gumawa kahit isang bagay, dahilan kung bakit ito tinatawag na isang walang silbing mahika dahil sa kuryosidad, gumawa siya ng isang katana na labis na ikinatuwa ni Kamshin kaya ibinigay niya ito rito. Napansin din niyang tila may inaasahan si Till kaya't bilang isang taong mabilis makaramdam ay binigyan niya ang babae ng isang palakol. Talagang matalino dahil sa kakaibang ekspresyon nito at naisip ni Van kung hindi ba niya gusto ang mga palakol. Nagkunwari si Dean at sinabing napakaganda ng palakol at sa totoo lang ay namangha siya habang tinitingnan ito. Natuwa si Van na nagustuhan niya iyon at nang pagmasdan pa niya ito ng mabuti, naisip niyang sa susunod ay gagawan pa niya ito ng mas magandang aksesorya. Pagsapit ng gabi ay nagpahinga na siya at binanggit niyang masakit ang buong katawan niya dahil sa pagtulog sa labas sa buong biyahe. At pakiramdam din niya ay marumi siya dahil hindi siya nakaligo at alam din niyang nagkukunwari lang na ayos sina Till at Kamshin. Ngunit tiyak na kasing pagod din niya ang mga ito kaya't bago papatibayin ang mga depensa ay kailangan munang tiyakin ang mga pangunahing pangangailangan, kaya gumawa siya ng isang desisyon at iyon ay ang magtayo ng bahay. Kinabukasan ay nagising ang lahat at nakita ng mga taga-nayon ang mga kubo na ginawa ni Van at nagtanong kung ano ang mga iyon. Dito ay nagtanong si Van kung ayos lang ba sa kanila na magtayo siya ng isang bahay sa lugar na iyon.
Sinabi ng matanda na bihira na nilang gamitin ang plaza kamakailan, kaya para sa kanya ay perpekto itong lugar para sa mansyon ng kanilang Panginoon at nagpasalamat si Van at naisip na kapag mas maayos na ang lahat ay mag-oorganisa siya ng mga pista at karnabal. Pagkatapos nito ay nag-concentrate siya sa pagtatayo ng bahay, iniisip sa kanyang isipan ang lahat ng kailangang bahagi at mula sa mga haligi, mga bakal na nakabaon sa lupa hanggang sa mga pader at bubong. Pinakawalan niya ang kanyang mahika at sa loob lamang ng ilang segundo ay nakapagtayo siya ng isang mansyon, nasaksihan ito ng lahat at namangha sila sa bahay na bigla niyang itinayo at pinuri siya ng lahat at halos mawalan ng salita. Masaya si Van dahil naging kapaki-pakinabang ang kanyang production magic para sa lahat, kahit na sa totoo lang ay tila nasobrahan siya sa laki ng bahay at oo, kaunti lang naman. Matapos ang napakalaking mansyon, sinabi ni Van na mas angkop ang magic ng produksyon para sa isang Panginoon kaysa sa mahika ng 4 na elemento at kahit interesante ito, alam niyang mas mahalaga pa rin ang mahika na pang-atake para maprotektahan ang mga tao para mas payapa ang kanilang pamumuhay. Sumang-ayon si Tilan at Kamin ngunit sinabi ni Sparda na tama iyon kung panahon ng digmaan, gayunman para sa mga taong gustong pagandahin ang kanilang buhay. Mas naiintindihan sila ni Van lalo na't nakapagtayo na rin siya ng bahay. Alam din nila na hindi normal ang mahika ni Van kaya't nag-alok siya na gagawa pa ng mga bahay kung magdadala sila ng mas maraming kahoy, hindi pinalampas ang alok at inutusan nila ang kanilang grupo na mag-uwi pa ng mga kahoy. Lumapit ang matanda ng nayon at tinanong kung pwede ring magpagawa ng bahay para sa mga taga roon, dahil malakas ang hangin at ulan at palaging binabaha ang mga munting bahay nila at totoo nga, napakapangit na ng kalagayan. Gusto sana ni Van na gawin iyon pero alam niyang nakakapagod gumawa ng napakaraming bahay ng sabay-sabay, gayunman dahil sa lagay ng mga bahay ay nagpasya siyang magsimula sa pag-aayos ng daan ng nayon kahit pansamantalang walang bahay. Sumang-ayon ang mga tao at tumulong dahil alam nilang tama si Van, sa ganitong paraan ay ginamit ni Van ang kanyang magic ng produksyon para pasayahin ang mga tao, at makikita siyang inaayos at nire-remodel ang mga bahay. Ipinagmalaki ni Tilly kung paanong ang dati hindi matirhan na bahay ay naging malinis at maayos, namangha ang lahat sa dami ng mana ni Van at sa husay ng disenyo ng mga bahay at ipinaliwanag ni Van na grid layout ang disenyo. 4 na bahay ang pinagsasama sa isang block at ang mga pangunahing kalsada ay bumubuo ng isang maayos na network, ginawa niyang magkakapareho ang mga bahay para maiwasan ang hindi pagkakapantay-pantay. Pansamantala pa lamang ang mga ito at kapag nakakuha siya ng dekalidad na bato, iaangkop niya ang bawat bahay ayon sa pamilya at nagpatayo rin siya ng simpleng bathroom sa tabi ng mansyon, na ikinatuwa ng mga babae. Para kay Van ay praktikal lang iyon para maligo, sa isip niya ay ang bathroom ang pinakamadali at isa sa mga pinakagusto niya noong dati niyang buhay. Hiniling niya kay Periel na punuin ng tubig ang mga paliguan gamit ang water magic at kay Kashi naman ay paiinitin ang tubig gamit ang panggatong at sa madaling sabi, tradisyonal na paliguan ang mga iyon. Tahimik ang lahat hanggang imbitahan ni Tilly at Floriel si Van na maligo kasama sila, tumanggi si Van at sinabing malaki na siya para doon at habang naliligo ang dalawang babae, binanggit ni Floriel na ibinigay din ni Van ang parehong ginhawa sa mga taga-nayon, at tinawag siyang kahanga-hanga at bihira para sa isang maharlika. Naantig siya at sinimulang ikwento kung gaano kagaling si Van mula pagkabata, noong 2 taong gulang pa lang ay mahusay na sa eskrima at pag-aaral at hanggang sa kasalukuyan, matagal siyang nagkwento tungkol sa buhay ni Van. Sa gabi ay naligo si Van at narinig si Kamshin na tumitingin sa kanyang katawan at nagtatanong kung lumaki ba ang mga kalamnan niya. Hindi makapaniwala si Kamshin dahil mas payat pa rin siya kumpara kay Dee at sinabi ni Van na natural lang iyon dahil katabi si Dee, kaya lahat ay magmumukhang payat. Nangakong mag-ensayo si Kamshin para maging tulad ni Dee kaso pinigilan siya ni Van, dumating si Dee at ang kanyang mga kasama at sinubukan ni Van na umiwas, pero pinigilan siya ni Dee at pinilit na makisama at pagkatapos, bumalik si Van sa kanyang silid at humiga sa kama at nakatulog agad. Kinabukasan ay sinuri nila ang lahat at iniulat ni Kamin na tapos na ang hukay. Natuwa si Van at iminungkahing lagyan ito ng tubig na para magamit din sa inumin at paliguan at dahil dito, humingi sila ng tulong kay Sparda. Gamit ang kanyang mahika ay inilihis niya ang tubig mula sa kalapit na ilog, habang sina Kamin at ang iba pa ay naghukay ng mano-mano at sa huli, tinulungan pa ni Van ang lahat sa pamamagitan ng pagpapatibay sa lupa at mga pader.
Habang pinapanood niya ang lahat na nagtatrabaho at naisip ni Van kung gaano kasaya ang paggawa ng isang bagay ng sabay-sabay para sa iisang layunin at para sa kanya, mahalaga ito para sa pag-unlad ng nayon at inaasahan niyang isang linggo lang ang gugugulin para matapos ang lahat. Pagsapit ng hapon, binanggit ng mga manggagawa kay Van na maaari na niyang makita ang nayon at nagulat ang ating bida subalit pinili muna niyang ihinto roon ang trabaho. Sinubukan siyang kumbensihin ni Dee na magpatuloy dahil maaabot nila ang nayon sa loob ng ilang oras. Tumanggi si Van at itinuro sina Kamshin at ang iba pa at humiling ng kaunting awa. Wala nang nagawa si Dee kundi pumayag na huminto muna, bagamat sinabi niyang akala niya ay nakahanap na siya ng bagong training. Para kay Dee ay warm-up pa lang iyon at namangha si Van na may lakas at enerhiya pa rin si Dee, at ganoon din si Sparda na halatang nadismaya dahil hindi pa makapagpatuloy. Tunay ngang legendaryong masisipag ang dalawa. Kinabukasan, sa wakas ay nakarating sila sa ilog at tinipon ni Van ang mga kabalyero at nagpasalamat sa kanilang pagsisikap. Alam niyang siguradong nahirapan sila at pagkatapos, inutusan niya si Sparda na papasukin ang tubig kung saan winasak ang harang at pinakawalan ang agos ng ilog. Nagpalakpakan ang lahat nang makita nilang maayos na umagos ang tubig at umabot ito hanggang sa nayon. Namangha ang mga taga-nayon habang umiikot ang tubig sa buong lugar at pagdating ni Van, napansin niyang malapit nang umapaw ang tubig at maaaring lumaki pa kapag umulan. Kaya iminungkahi niyang gumawa ng lawa sa likod ng nayon at naisip niyang napakagandang ideya iyon, dahil kung may imbakan ng tubig ay makakatulong ito sa panahon ng tagtuyot, kaya't pinagpasyahan nilang ituloy ito at nang matapos ay sinabi ni Kamshin na para sa isang nayong walang sapat na tubig, kahit lawa ay malaking tulong na bilang imbakan. Hindi na nila kailangang mag-alala sa supply ng tubig, habang pinapanood ito ng mga tao at nagpasalamat ang matanda kay Van, dahil matapos ang napakatagal na panahon ay hindi na nila kailangang maglakad hanggang ilog para kumuha ng tubig. Sinabi ni Van na wala iyong anuman at masaya siya na umabot na ang tubig sa nayon upang mamuhay ng payapa ang mga tao. Sa ibang eksena ay makikita ang isang babaeng blonde at isang batang babae na si Heret sa loob ng isang karwahe. Kakagising lang ni Heret kaya hinahaplos ng blonde ang kanyang ulo at para sa batang si Panorama, ayos lang iyon ngunit pinagalitan niya si Heret sa pagtawag sa kanya ng ganoon sabay mas mariing paghaplos sa ulo nito. Giit ni Panorama na malayo pa ang biyahe patungo sa hangganang nayon kaya't ipinayo niyang magpahinga muna. Pagbalik sa nayon ay makikita kung paano pinatatag ni Van ang pader kung saan naglagay pa siya ng tarangkahan. Ang dating putik na pader ay naging konkretong pader matapos niyang haluan ng bato ang lupa at dahil dito, hindi na basta makakapasok ang mga bandido. Ngunit para kay Van ay hindi pa iyon sapat kaya't naglagay siya ng mga balista sa ibabaw ng mga pader, may kasamang panangga sa harap para makaputok habang ligtas at namangha si Till sa lawak ng nagagawa ng production magic ni Van. Tila kaya nitong lumikha ng kahit ano. Kahit maliit ang nayon ay para na itong isang pinatibay na lungsod at ayon kay Dee parang maliit na kuta na ito, at walang bandido ang makakapasok at napaisip si Dee kung ano kaya ang nangyari kung maaga sanang nakita ng Lord Halpa at ito ang ama ni Van, ang tunay niyang kapangyarihan bago siya itinaboy. Sigurado raw na uunlad sana ang buong syudad sa pamumuno ni Van. Iminungkahi ni Sparda na huwag na siyang tawaging ganoon dahil mas pinili lang ni Van ang offensive power noon, ngunit para kay Dee ay hindi maaaring baliwalain ang kakayahan ni Van. Ang kapangyarihan niya ay hindi lang pangdepensa at maaari rin itong gamitin sa labanan na isang lakas na higit pa sa karamihan, gayunpaman ay pinanatili ni Sparda ang kanyang paninindigan na ang kapangyarihan ni Bee ay pangdepensa at hindi para sa pananakop ng ibang bansa. Pinahinto ni Van ang diskusyon dahil walang silbi ang manghinayang sa kapalaran o talento at gagawin lang niya kung ano ang dapat niyang gawin. Natatawa niyang sinabi na walang napapala ang pagrereklamo, kahit na tinukso siya ni Sparda kung balak ba niyang maghimagsik laban sa Marquez. Sa gitna nito ay nagutom ang tiyan ni Van at pagkatapos maghanda ni Till ng pagkain ay napag-usapan ang kita ng nayon. Sinabi ni Sparda na isang mangangalakal lang ang dumarating bawat buwan at tugon ni Van. Sa ngayon kaya niyang sagutin ang materyales at sapat ang ani ng nayon. Pero dagdag ni Sparda na wala silang sangkap para sa mga matatamis na gusto ni Van kaya't napaisip si Van, humingi siya ng mga ideya para sa negosyo sa nayon at iminungkahi ni Camin ang materyales at ni Till ang pangangaso, pero parehong hindi pinili ang isa at aasa kay Van at ang isa naman sa mga kabalyero kaya napunta sila sa gubat.
Sinabi ni Sarah na naiinis siya dahil tila sobra ang pag-iingat ni Natalie at Kamin sa mga regalo na natanggap nila at ayaw nilang madumihan. Nainis si Van pero ipinaliwanag nila na pamamanang kayamanan iyon at nagpasalamat si Van sa kanilang pagpapahalaga, ngunit pinapaalala na kailangang gamitin ang mga ito para sa depensa at inilabas ni Sarah ang isang matibay daw na kalasag at hiniling ni Van kay Kamshin na hampasin ito. Mahina ang unang hampas kaya sinabi ni Sarah na seryosohin at biglang may nahulog na piraso ng kalasag. Nang makita ito ay umiyak siya at sinabing hindi pa man lang niya nagagamit at pinapakalma siya ni Van, inaayos ang kalasag gamit ang kanyang mahika kaya't parang bago uli. Maya-maya ay lumapit si Sarah kay Van at tinanong kung bibiliin nila ang mga mineral sa paligid. Ipinaliwanag niya na sa kagubatan sa paanan ng kabundukang Wolfbrook ay may mapanganib na mga halimaw, kaya maaaring nakakakuha ng bihirang mineral nang hindi umaakyat. Ipinakita niya ang bakal, tanso, pilak, ginto at maging mithril at nagulat si Van at tinanong kung bakit walang nagmina noon. Haka ni Sarah dahil sa layo at hirap ng lugar kaya't pang-explore lang ang ginagawa ng mga kabalyero. Naintindihan ni Van na kung may mineral dito at malamang napupuno ng yaman ang buong kabundukan, tinanong niya kung pwedeng gamitin ang bakal at pinayagan at ginamit ni Van ang mahika at ginawang kubo ang bakal. Ipinaliwanag na tinunaw niya ito pero may natirang dumi kaya't ditiyak ang purong antas. Namangha si Sarah at humiling ng mga espada na isang maikli at isang mahaba at agad gumawa si Van, kinontrol ang kapal at pinipiga ng husto at nabuo ang maikling espada at sumunod ang mahabang espada sa parehong paraan. Napasigaw si Sarah sa tuwa at humiling din ang iba at kinabahan si Van pero pumayag, dahil sila ang nagdala ng mineral at habang nagtatalo kung sino ang mauuna, sinuri ni Floriel ang espada at sinabing maibebenta ito sa mataas na presyo na ikinagulat ni Van. Pagkatapos ay napansin ang mithril at ipinaliwanag na bihira itong matagpuan sa gubat na maaaring senyales ng kalapit na dungeon. Ipinaliwanag kung gaano ito kahalaga dahil kung may dungeon ay dadami ang tao at kalakalan sa nayon. Dagdag pa na ang mga dungeon ay pinagmumulan ng pambansang kayamanan tulad ng alahas at mga relikya, at ayon sa protocol kapag may nai-report na bagong Mazmorra, ang gremyo ay agad magtatayo ng sangay sa pinakamalapit na nayon. Nag-alinlangan si Van kung magandang ideya bang ipaalam ito agad, dahil wala pa siyang sapat na kakayahan para tumanggap ng mga tauhan ng gremyo at bukod pa roon, maaaring salakayin sila ng karatig bansa para maagaw ang mga kayamanan. Nalilito si Floriel at nagtanong kung hindi ba sila padadalhan ng mga sundalo para protektahan at patunayan ang pagkakaroon ng Mazmorra, ngunit inamin ni Van na istorbo lamang siya sa pamilyang Ferteo kaya't kapag nakita nilang mahalaga ang lugar, madali siyang itataboy at ililipat sa ibang lugar. Dahil dito ay iminungkahi ni Floriel na ipagpaliban muna ang pagtuklas sa Mazmorra hanggang sa umunlad ang nayon, upang mas mahirapan ang mga Ferteo na makialam at matapos magkasundo ay inutos ni Van sa kanyang mga tauhan na iwasan muna ang lugar ng Mazmorra, habang nangunguha ng mga yaman. Nang makita ni Van na ginagawa nila ito para sa kanya at taos-puso siyang nagpasalamat at sa kanilang pagbabalik sa nayon, nag-iikot si Van at Dil sa mga kalsada nang biglang may dumating na Oldino na sumisigaw na may paparating na kawan ng mga nakabaluting butiki. Agad inutos ni Van na itaas ang tulay at isasara ang tarangkahan at ginawa ito ng mga tao habang nanginginig sa takot sa likod ng pinto, umaasang hindi makakatawid ang mga halimaw at bilang leader, tumayo si Van ng matatag at sinabi niyang naiintindihan niya ang kanilang takot at ang ayaw nilang lumaban. Kaya sabay-sabay silang lalaban dahil alam niyang hindi niya kayang protektahan ang lahat mag-isa, kaya humingi siya ng tulong at pagkakaisa na buong determinasyon na hiniling ang kanilang mga kamay upang ipagtanggol ang nayon na ngayon ay kanilang tahanan. Napagpasyahan nilang lahat na lumaban ng magkakasama, dahil alam ni Van na hindi niya kayang protektahan ang lahat ng mag-isa at kailangan niya ang tulong nila, kaya buong tapang niyang hiniling ang kamay ng lahat upang maprotektahan ang baryong ito na siya ring kanilang tahanan. Nang marinig ito ay pumayag ang lahat ng mga taga-baryo at nagpasalamat si Van at sinabi sa lahat na pumunta na sa pader, kaya sabay-sabay silang tumakbo upang pumwesto dito. Ipinaalam ni Kamshin na ang mga bandido at ang grupo nito ay umalis ng bahay at wala na sa baryo. Dahil dito ay nagpasya si Van na pumunta sa unahan ngunit pinigilan siya, kahit wala itong sinabi ay sapat na ang kanyang mga luha upang maintindihan ang nararamdaman niya at maya-maya, lumapit si Dee at nagtanong kung ano ang nangyayari. Kaya maayos na tinanong ni Van kung pwede ba siyang umakyat at magulat ng sitwasyon habang siya ang magbibigay ng mga utos mula rito.
Pumayag si Dee at agad na tumakbo at pagdating sa tuktok ay nakita niya ang mga kalaban at mabilis na tinanong ni Van kung ilan ang mga armored lizard. Sumagot si Dee na nasa 4 na po ang bilang at bawat isa ay may habang hindi bababa sa 8 metro na ikinalula ito ni Van, ngunit sa isip ni Akid na sinabi niyang kahit isang grupo ng veteranong kabalyero ay mahihirapang kalabanan kahit isa lang sa mga iyon, kaya napaisip siya kung anong estratehiya ang gagamitin ni Van. Pagkatapos nito ay inutusan ng ating batang pinuno na lagyan ng mga palaso na bakal ang mga pana. Tinanggap ni Dee ang utos at may isang tauhan siyang nagsabi na ang karaniwang sandata ay hindi kayang tatagos sa makakapal na kaliskis ng mga halimaw. Alam ito ni Dee subalit nakaligtas na siya sa maraming laban na akala niya ay talo na, at ngayong araw ay pinili niyang magtiwala sa pamumuno ng batang si Van kaya't buong lakas niyang inutusan ang lahat na ikarga ang mga palaso na bakal sa mga pana. Ginawa ito ng mga taga-baryo at sa unang putok ay parang naglaho lang ang mga palaso nang tumama sa mga halimaw, ngunit sa totoo lang ay tumatagos pala ang mga iyon at napatay ang 10 lizard, nagdiwang ang mga taga-baryo habang si Dee ay nanatiling namamangha. Ngunit nagkaroon ng problema dahil tig-iisang palaso na bakal na lang ang natira sa bawat pana, dahil patuloy pa ring papalapit ang mga halimaw ay muli silang nagkarga at nagpaputok, natalo ang ikalawang grupo ng mga kalaban subalit may paparating pa rin. Habang iniisip nila kung ano pa ang gagawin ay may naalala si Van, inutusan niyang gumamit ng mga palaso na kahoy at may isang pulang buhok na nagsabi na hindi ito makakatagos sa mga halimaw, ngunit nagpa siya si Dee na muling magtiwala sa batang si Van. Sa ngayon ay palagi niyang nilalagpasan ang inaasahan nila at pinrotektahan niya ang baryo at napaunlad ito ng higit sa inaakala ng lahat, kaya pinili nilang magtiwala sa kanya kaya't ikinakarga nila ang mga palasong kahoy sa mga pana at pinapaputok. Sa hindi inaasahang pangyayari ay bumaon ang mga palaso sa ulo ng mga halimaw at tuluyang napatay ang ikatlong grupo, namangha ang lahat at masayang nagsabi na makakakain sila ng mga tusok-tusok na karne ng lizard. Puno ng kumpiyansa ay patuloy silang nagkarga at nagpaputok hanggang sa mapuksa ang lahat ng kalaban. Sumigaw si Dee na sila ay nanalo at nagdiwang ang buong baryo at naramdaman din ni Van ang ginhawa dahil gumana ang kanyang plano. Ang pagkapanalo ng walang kahit isang nasugatan ay lubos na ikinamangha ni Dee, at sinabi niyang mararating ni Van ang mas malayo pa kaysa sa kayang isipin ng sinuman. Pagkatapos nito ay sinimulan nilang iproseso ang mga bahagi ng mga lizard at ito ang mga kaliskis, balat at karne at naisip ni Ordo na sobra ang dami ng mga ito at baka mabulok lang bago pa maluto, ngunit dumating si Van na namangha sa dami ng karne at nagmungkahi na magdaos ng isang meat festival upang ipagdiwang ang malaking tagumpay. Kumain at uminom ang buong baryo at masayang nagbabahagi ng pagkain at tawanan, lahat ng ito ay dahil kay Van at may isang taga-baryo na nagsabi sa matanda na hindi pa siya nakakakita ng isang maharlika na kayang tumawa at makisama sa karaniwang tao. Binanggit ng matanda na kakaiba ang ugali ni Van ngunit may sarili itong alindog. Habang kumakain si Van ay ibinahagi nito na napansin niya ang plano ni Van, dahil ang mga palaso ay gawa sa parehong materyal ng mga sandatang ipinagawa niya para sa kanila, sakto namang dumaan si Dee at narinig ang lahat ng sinabi. Dahil dito ay nagselos siya dahil gumawa si Van ng mga armas para sa ibang mga adventurer pero hindi para sa kanya, dahil dito ay nagyayabang ang grupo ng tungkol sa talas, gaan at kung gaano kaganda tingnan ang kanilang mga armas. Kaya ang grupo ni Dee ay humiling din na ipagawa sila ng armas at handang magbayad ng kahit magkano, pero malinaw na ipinaliwanag ni Van na hindi niya sila singilin basta sila ang maghanap ng mga materyales. Pagkatapos ng mas kumalma na ang lahat ay nabanggit ni Van na pwede nilang ibenta ang karne sa malaking halaga, pero dahil masisira ang karamihan ng karne sa biyahe at may gastos pa sa transportasyon, tinansya niyang mga 8 gintong barya lang ang mapupunta sa bawat isa. Mabilis siyang nagkwenta at naalala niyang nakapatay sila ng 40 armored lizard, nakatumbas ng humigit kumulang 300 gintong barya at kung ikukumpara sa pera sa dati niyang mundo, parang higit 300 milyong yen iyon na napakalaking halaga. Dahil dito ay natuwa si Van sa sobrang dami ng pera pero agad siyang pinaalalahanan ni Esparta na ayon sa batas, kung ang isang nayon ay kumita ng higit sa 100 gintong barya, kailangang ibigay ang kalahati bilang buwis sa marquis. Nagtanong si Van kung pwede ba itong itago pero alam ni Esparta na imposibleng itago ang ganoong kalaking pera. Medyo nadismaya si Van at iniisip din niya na baka ipadala siya sa mas malayong lugar kung malaman ng kanyang ama ang nangyayari sa nayon.
Dagdag pa ni Esparta na kahit mahirap itago ang lihim ay hindi naman ito imposible, iminungkahi niyang ipaalam ang lahat sa nakatatandang kapatid ni Van na si Murcia at naintindihan ni Van ang plano, dahil ibibigay ang credit sa kanyang kapatid at walang mapapahamak. Bukod doon ay alam niyang kailangan din ng kanyang kapatid ng mga merits, kaya't pareho silang makikinabang at kinabukasan ay dumating ang ilang mga ngalakal sa nayon, nagulat sila at nagtaka kung ito nga ba ang nayon sa hangganan. Doon sila sinalubong ng ating batang pinuno na nagpakilalang siyang Panginoon ng nayong ito, magalang silang hiningi ni Van na magpakilala at ang nagmamaneho ay nagpakilalang si Belle, ang nakatatandang kapatid at ang isa naman ay si Rango at ito ang nakababatang kapatid. Pareho silang mula sa kumpanyang Mary at matapos ito ay pinapasok sila ni Van, at pagdating sa bodega ay namangha sila sa napakaraming materyales mula sa Armored Lizard. Tinanong ni Van kung bibilhin nila ito at sumagot si Belle na oo at agad niyang ipapadala ang kanyang mga tao. Gayunpaman aabutin daw ng 1 buwan ang transportasyon at ayos lang ito kay Van at nag-alok pa siyang ibigay ng libre ang karne, kapalit ng pagtingin nila sa kalidad ng kanyang mga armas at pumayag ang magkapatid. Nang makita nila ang mga espada ay namangha sila sa ganda at kalidad ng pagkagawa, sinabi nila kay Van na handa silang magbayad ng kahit anong halagang gusto niya na ikinatuwa ni Van. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na i-promote ang mga armas. Nag-alinlangan ang magkapatid ngunit agad na naunawaan ni Van na balak nilang imonopolyo ang bentahan, kaya ipinaliwanag niya na kung dalawang mga ngalakal sa iisang ruta ang sabay-sabay magbebenta ng armas, agad malalaman ng lahat na galing ito sa nayong ito na sa madaling salita ay pinaalalahanan niya sila na huwag maging padalos-dalos. Kaya iminungkahi ni Van na mas mabuting ipahayag ito ng hayagan at gumawa ng sistema kung saan mas kikita sila habang mas marami ang nabebenta. Tinanong ni Belle kung paano iyon gagawin at sagot ni Van na magbubukas sila ng isang tindahan sa nayon. Natuwa ang magkapatid at nagpasalamat sa pagkakataong ibinigay sa kanila. Walang sinayang na oras si Van at iminungkahing simulan agad ang pagtatayo ng tindahan at ilang minuto lang ang lumipas at may nakatayo ng gusali, dahilan para mamangha ang magkapatid. Lalo na't kakasabi lang ni Belle kung ano ang itsura ng ideal na tindahan sa kanyang isip at bigla na lang itong naging realidad, samantala sa entrada ng nayon ay makikita ang isang batang babae na may pilak na buhok at isang babaeng blondie. Ang blondie ay matatag na nagsabi na siya mismo ang titiyak kung totoo nga ang mga tsismis tungkol sa batang henyo. Bumalik tayo kay Van sa kanyang opisina, habang siya ay nagpaplano kasama si Esparta tungkol sa disenyo ng nayon at sa depensa ng mga pader. May isang sundalo ang pumasok upang magulat na dumating ang isang manlalakbay mula sa kalapit na lalawigan ng Ferdinand. Pinapasok sila ni Van at nakita natin ang bisita sa opisina at siya ang babaeng blondie na may kasamang maliit na bata. Nagpakilala si Van bilang Panginoon ng nayong ito at ang bisita naman ay nagpakilalang si Carla Cayenne, bagong hirang na Viscon at ipinagmamalaki niyang mula siya sa ranggong kabalyero. Ang batang kasama niya ay ang bunsong anak ng Conde Ferdinand na si Aret. Nagpasalamat si Van sa kanilang pagpunta sa isang simpleng nayon at hiniling na maupo muna sila. Sinabi ni Panamera na mas bata si Van kaysa kay Aret subalit ramdam niya ang malakas na presensya nito. Tinanong niya kung may ideya ba si Van kung bakit sila pumunta at sumagot si Van na malamang ay para suriin sila at subukan kung mapagkakatiwalaan. Napatawa si Panamera dahil tama siya at ipinaliwanag niya na nagdududa ang Conde kay Van. Ang Conde na namamahala sa hangganan ng Yelineta ay natatakot na baka ginamit lang si Van dahil sa sobrang ambisyon ng Marquis. Iniisip din nila na baka itinaboy si Van sa kanyang tahanan dahil wala siyang 4 na elemento at inamin ni Van ang huling bagay, pero nilinaw niyang mali ang iba nilang hinala dahil basta na lang siya pinalayas ng kanyang ama. Hindi ito pinaniwalaan ni Panamera dahil sa napakaikling panahon, ang simpleng nayong ito ay nagkaroon ng matitibay na pader at modernong mga gusali at ayon sa kanya, mukhang may 5,000 tauhan ang ipinadala para itayo ito at gawing bagong base militar. Natigilan si Van pero bigla siyang natawa at sinabing dahil sobrang seryoso nila, lalo siyang naiilang at binanggit niya na ipapaliwanag niya ang hindi pagkakaintindihan. Ikinwento ni Van na pinayagan lang siya ng kanyang ama na isama si Kamshin at ang mga gamit na kaya niyang buhatin. Umalis siya nang hindi nagpaalam sa pamilya at ang iba ay sumama sa kanya dahil sa sarili nilang desisyon. Sumingit si Dee at sinabing sumama siya dahil sa talento ni Van sa espada at sa malaking potensyal nito at kahit inutusan siyang bumalik ng kapitan ng mga kabalyero, pinili pa rin niyang sumama kay Van.
Sinabi naman ni Esparta na matanda na siya pero gusto pa rin niyang turuan si Van, kaya't nagretiro siya para sumama rito at ipasa ang kanyang kaalaman at dagdag ni Till ay pantay ang pagtrato ni Van sa lahat, mabuti siyang tao kaya't gusto niyang maglingkod sa kanya habang buhay. Dahil dito ay nawalan ng masabi sina Panamera at Orit at gayunpaman, tinanong pa rin ni Panamera kung paano nangyari ang lahat ng pagbabago sa nayon at para ipakita ito, niyaya sila ni Van sa labas. Doon ay sinabi ni Van na magsisimula na sila at unang nagtaas si Sparda ng isang pader na lupa, namangha si Panamera dahil hindi pala siya simpleng tagapagsilbi lang kundi isang mataas na uri ng salamangkero ng 4 na elemento, pero binanggit rin niya na kapag naubos ang mahika niya ay babagsak din ang pader. Dito pumasok si Van at ginawang solid na pader ang istruktura at ginamit ang mga kubo para gumawa ng pinto, at natapos ang konstruksyon sa loob lang ng ilang segundo at hindi makapaniwala si Panamera at tinanong ni Orit si Van kung anong uri ng mahika ang meron siya, habang si Panamera ay nananatiling gulat na gulat. Sumagot si Van na ang hawak niya raw ay ang pinakawalang silbing mahika sa mundo, ang production magic at nang marinig ito ay naalala ng bata ang kanyang nakaraan at ikinwento ni Van kung paano siya pinalayas agad nang malaman ang kanyang kakayahan, kaya hindi alam ng kanyang ama ang tunay na potensyal ng kanyang kapangyarihan. Para kay Panamera ay nakakatawa ito dahil kung alam lang ng Marquis ang lakas ng kapangyarihang iyon, pwede sana nitong palawakin ng husto ang impluensya nito at pagkatapos nito, sinabi ni Panamera ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta. Ipinadala raw siya para alamin ang posibilidad ng isang kasunduan sa kasal sa pagitan nila. Dito naintindihan ni Van na ang layunin ay para maiwasan ang posibleng alitan kaya't nilinaw niya na balak lang niyang paunlarin ang nayon at wala siyang intensyong makipag-away kahit kanino, kaya hindi na kailangan ang ganitong kasunduan. Inamin ni Panamera na tutol siya noon sa kasunduan at dahil akala niya, bilang isang batang itinaboy sa hangganan ay magiging miserable lang si Orit at sumang-ayon si Van sa pananaw na iyon. Pero sinabi ni Panamera na matapos niyang makita ang ugali ni Van na kung paano niya tretuhin ang kanyang mga tauhan at ang tunay niyang kapangyarihan, nagbago ang isip niya at idinagdag pa niya na kung magkaedad lang sila na siya mismo ang mag-aalok bilang kandidata, medyo mahilig sa mas bata ang Blondie at itinuring ito ni Van bilang papuri at natuwa siya. Sa huli ay tinanong ni Panamera si Orit kung ano ang opinyon nito at kung nais ba nitong tanggapin ang kasunduan. Inamin ng bata na mabait si Van pero hindi pa rin siya sigurado at sinangayunan siya ni Van at sinabi niyang hindi pa rin naman siya nasa edad para mag-isip ng ganoong bagay, kaya mas mabuting dahan-dahanin na lang muna. Pumayag si Panamera at dahil dito ay iginiit niyang mananatili sila roon at magpapalipas ng gabi hanggang sa susunod na araw habang hinihintay ang sagot. Nagulat si Van nang marinig ito at natatawa si Panamera at binanggit na ito ang unang beses na nakita niyang kumilos si Van tulad ng isang bata. Iniwan muna nila ang biro at ipinabatid ni Panamera kay Orit na kung mananatili sila, pwede silang tumuloy sa tirahan ni Van at nang marinig ito ay kinabahan ang bata at napasigaw na hindi siya pwedeng matulog sa kwarto ng isang lalaki. Natawa si Panamera at tinanong si Van kung may silid ba siya para sa mga bisita. Sumagot si Van na wala pero binanggit rin niyang huwag mag-alala dahil gagawa siya agad. Ilang sandali lang ang lumipas ay nakita ni na Panamera at Orit ang isang tuluyang ginawa ni Van na lubos nilang ikinamangha. Pagsapit ng gabi ay sabay-sabay silang naghapunan at tinanong ni Van ang bata kung masarap ba ang pagkain, sumagot si Orit na masarap daw ito at sinamantala ni Van ang pagkakataon para makipagkwentuhan at tinanong kung ano ang gusto niya. Sumagot ang bata na gusto niya ang mga magaganda tulad ng mga bulaklak at mga manika. Hiniling ni Van na ipakita sa kanya ang mga iyon balang araw at pumayag si Orit at idinagdag na may dala siyang ilang manika sa kanilang karwahe at pwede niyang ipakita kinabukasan. Nagpasalamat si Van at dahil dito ay biglang tumibok ang puso ni Orit. Nang marinig ito ay humiling din sina Kamshin at ang iba na makita ang mga manika, at pumayag si Orit nang walang pag-alinlangan na ikinatuwa ng lahat at matapos ang hapunan at habang naghahanda ng matulog, sinabi ni Panamera na inaantok na siya at nagpaalam at iniwan ang dalawang bata na mag-isa. Sa katahimikan ay tinanong ni Van ang batang si Orit kung may bumabagabag ba sa kanya, nag-ipon ng lakas ng loob si Orit at nagpasalamat kay Van sa lahat at sinabi niyang sobra siyang kinakabahan kanina dahil akala niya ay mapipilitan siyang makikipagkasundo sa kasal, pero ngayon ay mas kampante na siya dahil nakita niyang mabait si Van. Sa sobrang hiya ay bigla siyang tumakbo palayo habang nagpapaalam at pagbalik ni Van sa iba, ibinahagi ni Sparda na kung ang pamilya ng Kandi ang nagpadala kay Orit para sa kasunduan,
malamang ay wala rin itong kakayahan sa apat na elemento. Naunawaan ito ni Van dahil alam niyang masakit aminin na pinalayas ka sa sariling tahanan na tulad ng nangyari sa kanya, gayunpaman sinabi ni Van na nais niyang igalang ang kagustuhan ni Aret. Kung hindi man ito makabalik sa kanyang tahanan, maaari siyang manatili sa nayon nang hindi kailangang pakasalan siya at kung gugustuhin naman niyang bumalik ay tutulungan nila siya. Lumipat ang eksena sa bata na dumating sa tuluyan at sinalubong siya ni Panamera at tinanong kung nagpakilala na ba si Van ng nararamdaman niya. Nahihiya na sumagot si Aret na hindi pa at sinabi ni Panamera na bagamat balak niyang umalis kinabukasan, iniisip na niyang manatili pa ng ilang araw. Tinanong niya ang opinyon ni Aret at pumayag ang bata at bago matulog, nagpasya si Aret na siya na ang magsisimula ng usapan kay Van sa susunod na magkita sila. Inamin niyang sobrang nasasabik siya sa pagdating ng umaga at sa ganitong pag-iisip, ipinikit ng bata ang kanyang mga mata. Kinabukasan ng umaga, nagmamadaling dumating sina Till at Com kay Van at tinanong niya kung bakit nila ginagambala ang panaginip niya dahil sa malapit na sana niyang halikan si Lexi Lore, kaya't giit ni Till na mas mahalaga ang mga bagay sa totoong buhay kaysa doon. Dagdag pa niya ay nakarating na raw sina Dee at Esparta sa lugar. Hiniling ni Van na ipaliwanag man lang ng maayos kung ano ang nangyayari at ipinahayag ni Till na malalaman na niya ang lahat kapag nakarating siya sa lake, ang mismong lawa na ginawa niya ilang araw lang ang nakalipas. Nabigla si Van nang malaman niyang ipinangalan ng mga taga-nayon ang lawa sa kanya, at agad niyang isinulat sa isip na pigilan din sila na ipapangalan sa kanya ang buong nayon at pagdating niya sa lawa, nakita niyang naroon na ang buong nayon at dinala siya ni Dee diretso sa pinagmulan ng kaguluhan, na isang sirena na nagtatago sa loob ng lawa. Ipinaliwanag ni Esparta na ang mga sirena ay karaniwang nakatira sa magagandang ilog sa malalalim na kagubatan kung saan hindi naaabot ng mga tao at hindi nadudumihan, ngunit may ilang sirena raw na lumitaw sa lawa na ginawa ni Van at walang makaintindi kung paano nakarating doon ang ganito kabihirang nilalang. Nagpasya si Van na kausapin ang sirena para malaman kung bakit siya naroon, ngunit hindi ito sumasagot sa kanyang mga tanong at naisip niya kung bingi ba ito o hindi lang nakakaintindi ng wika ng tao, kaya naisip niya ang ibang paraan na siguradong gagana. Inutusan niya sina Till at Com na magdala ng karne at gaya ng inaasahan ni Van at naiintindihan ng lahat ang wika ng pagkain, lumangoy palapit sa kanya ang sirena nang makita ang inihaw na karne at nagtanong kung pwede ba talaga niya itong kainin. Binanggit ni Van na sa kanya na ang lahat ng iyon at nang makain ito ng sirena, napagtanto niyang karne iyon ng armored lizard at tinanong niya kung sino ang tumalo sa mga armored lizard at bago pa makapagsalita si Van at ibigay ang credit sa pagtutulungan ng nayon, sabay-sabay na idineklara ng lahat na si Van ang tumalo sa kanila. Natuwa ang sirena nang malaman iyon at agad siyang lumangoy sa tubig at nawala at naisip ni Van kung babalik pa kaya siya, ngunit sinabi ni Esparta na malabong mangyari iyon dahil mas mahiyain pa raw ang mga sirena kaysa kay Bigfoot at nakakagulat na kinabukasan. Buong angkan ng mga sirena ang dumating sa pintuan ni Van at nagulat siya sa kanyang nakita. Sigurado siyang naroon sila dahil tinalo niya ang mga armored lizard at naisip pa niya kung sinasamba ba ng mga sirena ang malalaking nilalang na iyon. Tinawag ni Esparta na nakakatawa ang ideya niya at sinabing mas mabuting tanungin na lang nila ang mga sirena. Biglang lumapit ang malaki at nakakatakot na mukhang pinuno ng mga sirena at nagpasalamat kay Van sa mabuting pagtrato niya sa kanyang anak noong nakaraang araw. Binanggit ni Van na walang anuman at pagkatapos ay tinanong ng hari ng mga sirena kung totoo bang tinalo niya ang mga armored lizard. Kinumpirma ito ni Van ngunit idinagdag na isa itong pagtutulungan, subalit walang nakinig sa bahaging iyon at nagsimula silang magbulungan na isang bata ang tumalo sa ganoon kalakas na halimaw. Biglang tinawag ng hari ng mga sirena si Van na isang bayani at idineklara na may pahintulot na siyang pakasalan ang kanyang anak na si Lada. Nabigla si Van sa narinig at tinanong siya ng hari kung hindi ba siya mahilig sa loli at siniguro niya na kapag lumaki si Lada, siya raw ang magiging pinaka-motherly na ina sa lahat, ngunit ang tinitingnan lang ni Van ay ang kasalukuyan at sinabi niya sa hari na ang kanyang anak ay isang bata pa lamang ngayon. Dagdag pa niya ay mukhang hindi pa naiintindihan ni Lada ang konsepto ng kasal, hindi tulad ng isa pang babae na pilit siyang itinatali habang buhay at tinanong niya ang hari kung may dahilan ba, kung bakit iniaalok nito ang kamay ng kanyang anak sa kasal. Mariing sumagot ang hari ng mga sirena na karaniwan ay ayaw nilang makisalamuha sa mga tao, ngunit kamakailan ay sinalakay ng mga armored lizard ang kanilang teritoryo at marami sa kanila ang napatay, dahil dito ay handa siyang ipakasal ang kanyang anak sa sino mang bayani na makakatalo sa mga iyon.
Naunawaan na ni Van ang dahilan nito at sinabi niyang hindi kailangang ipakasal sa kanya ang kanyang anak para masiguro ang kaligtasan ng kanyang mga tao. Sinabi niya sa hari ng mga sirena na hayaan si Loda na magpakasal sa sino mang gusto niya kapag siya ay lumaki na, dahil tutulungan niya sila hindi dahil sa kasal kundi dahil gusto lang niyang tumulong. Tinanong ng hari ng mga sirena kung pwede bang manatili ang kanyang mga tao sa lawa kung ayos lang kay Van. Iginiit ni Van na handa siyang tanggapin sila bilang bahagi ng kanyang nayon at agad siyang gumawa ng 2 lumulutang na bahay sa gitna ng lawa, at agad ding nakaramdam ng pagiging tahanan ang mga sirena roon. Sa sandaling iyon ay pinaalalahanan ni Esparta si Van na kailangan pa nilang asikasuhin ang dumi ng nayon, at naging interesado ang hari ng mga sirena tungkol dito at ipinaliwanag ni Van ang istruktura ng kanilang nayon at kung paano sila gumagamit ng isang malaking flush system para ilayo ang dumi mula sa kanilang mga sewer. Nagalok ang hari ng mga sirena na tumulong dahil sanay ang kanyang mga tao sa pagkontrol ng tubig at iba pang kaugnay na kakayahan, at dahil dito ay naging mas madali ang trabaho ni Van at hiniling ng hari ng mga sirena na ipagkatiwala sa mga nilalang ng tubig ang pag-flush ng dumi bilang kapalit ng ligtas na tirahan. Pagkatapos ay dumating sina Art at Mommy Mary at nagulat sila nang makita ang mga sirena. Biglang tinawag ng hari ng mga sirena si Van na kanyang manugang at nagpasalamat sa pagtulong niya, na ikinagulat ng 2 babaeng tao. Tinanong ni Mary si Van kung nagpakasal ba siya sa isang sirena gayong si Eret ang nauna at bago pa niya maipaliwanag ang lahat, buong yabang na idineklara ni Loda na siya ang asawa ni Van at lalong lumala ang sitwasyon sa pagitan ni Van at Eret, kaya niyaya niya si Eret na mag-vote kinabukasan para linawin ang hindi pagkakaunawaan. Sinabi ni Eret na narinig na niya ang buong kwento mula kay Mire kaya wala ng kalituhan at natuwa si Van nang marinig iyon. At pagkatapos ay pinuri siya ni Art sa paggawa ng lawa at sa malaking pag-unlad ng kanyang nayon, biglang dumating si Loda para batiin siya at nagselos ito nang makita siyang kasama ang ibang babae kahit asawa na niya si Van sa kanyang isipan. Maya-maya pa ay dumating ang iba pang batang sirena at sinimulan nilang tawagin si Van na Meat Lord, habang inaalog ang bangka dahilan para aksidenteng bumagsak si Eret sa ibabaw niya at tinitigan ng mga bata ang eksena ng may pagtataka habang kinabahan si Eret. Ngunit mas lalo pang nagselos si Loda. Muli niyang tinanong si Van kung ano ang ginagawa ng kakaibang babaeng iyon sa tabi ng kanyang asawa, at ipinapaalala ni Van sa kanya na tinanggihan niya ang alok ng kanyang ama kaya hindi pa sila engaged at nalungkot si Loda at lumangoy sa tubig nang marinig iyon, at ang ibang batang sirena ay nagsimulang sumigaw kay Van dahil sa umano'y pang-aapi sa kanilang prinsesa. Mas lalo nilang inaalog ang bangka at mahigpit na kumapit si Eret kay Van, habang sinusubukan naman niyang suhulan ng karne ang mga bata ngunit hindi sila tumigil at kalaunan ay dumating mismo ang hari ng mga sirena upang harapin si Van, na kinabahan sa seryoso nitong mukha. Sinabi ng hari na narinig niya mula kay Loda na nakikipaglandian si Van sa ibang babae kahit kasal na raw ito, natakot si Eret sa narinig ngunit nilinaw ni Van na hindi niya kailanman sinabi na pinakasalan niya si Loda. Gayunpaman, hindi handang makinig sa paliwanag ang hari at idineklara na magkakaroon ng paligsahan sa pagitan ng mga Marok at ng mga tao ni Van at kapag nanalo ang mga Marok, opisyal na kikilalanan ni Van ang kasal niya kay Loda at patanggi na sana si Van nang biglang tanggapin ni Dee ang hamon para sa kanya. Nangako si Dee na bilang deputy commander ng Knights Order at sisiguraduhin niyang magwawagi sila. Sumang-ayon din si Esparta kay Dee na nagsabing mas mabuting matapos agad ang isyong ito para mas makapag-focus si Van sa kanyang pag-aaral. Naroon din si Mira at pumayag din siya sa ideya at sinabi ni Van na kapag natalo siya ay mapipilitan siyang magpakasal agad, ngunit binanggit ni Natil at Cam na imposibleng matalo siya at hindi na niya alam kung paano sila pipigilan sa panunokso sa kanya at sa huli ay pumayag na rin siya sa paligsahan. Ipinahayag ng hari ng mga sirena na magkakaroon sila ng 3 event para maging patas, at binigyan niya si Van ng pagkakataong pumili ng unang event at sa halip na pumili ng laro kung saan malinaw na may kalamangan siya. Pinili ni Van ang water polo, isang laro na magiging pantay ang hirap para sa magkabilang panig dahil wala ni isa ang may ideya kung paano ito laruin. Una ay gumawa si Van ng isang pool sa gitna ng lawa at sa kanya ipinaliwanag sa lahat ang mga patakaran. Nagulat si Esparta dahil hindi pa siya nakarinig ng ganitong laro, at sinabi ni Til na napakahusay talaga ni Van dahil may alam siyang mga bagay na kahit ang matandang butler ay hindi alam, samantala ay binanggit ni Mommy Mary na ang mga swimsuit na ginawa ni Van ay talagang epektibo sa pag-akit ng mga gunner sa anime na ito. Habang abala si Dee sa pag-flex na parang karaniwang gym bro,
Tinanong ni Van si Mira kung sasali rin ba siya sa laro at sumagot siya ng oo, dahil gusto niyang mapakasal si Van kay Eret sa halip na sa prinsesa na Sirena at gagawin niya ang lahat para protektahan siya. Nagsimula ang laro kung saan si Mira ang kumakatawan sa nayon ni Van, habang sina Loda at ang kanyang ama naman ang kumatawan sa mga sirena at pagkakasimula pa lang ng laro, agad na nakapuntos ang hari ng mga sirena ng isang service ace at di nagtagal ay tuluyang nalamangan ng dalawang sirena ang mga tao, na hindi naman ikinagulat ng sino mang may matinong isip. Nawalan na ng pag-asa si Teal nang makita ang malaking agwat ng puntos sa halftime, ngunit nagalit si Mira nang marinig ito at tinanong kung ganito na lang ba kadali na matitinag ang katapatan niya kay Van dahil lang sa maliit na pagsubok. Dahil sa mga salitang iyon ay nagliyab ang loob ni Teal at ng kanyang mga kasama, at sa ikalawang kalahati ay nagsimula silang bumawi ng puntos laban sa mga sirena at matapos ang isang mabangis na ikalawang halftime, tabla ang puntos ng dalawang koponan at ang susunod na puntos ang magpapasya ng panalo. Tumalon si Mira para harangin ang spike ng hari ng mga sirena ngunit nalusutan siya nito at hindi rin nakadepensa si Teal. Dahil dito ay nanalo ang mga sirena sa unang round at nadismaya si Teal habang si Mira naman ay umasta na parang masayang-masaya pa rin kahit natalo, na ikinainis ni Van dahil umaasa pa rin siya kahit talo sila sa unang laro. Pagkatapos nito, lumapit ang hari ng mga sirena kay Van at iminungkahi ang ikalawang laro at simple lang ang panuntunan, isang swimming relay race at napagtanto ni Van na malaking problema ito dahil halos imposibleng talunin ang mga sirena sa tubig. Ngunit sinabi ni Dee na napakadali lang nito kapag siya ang kasali at nagboluntaryo rin si Cam na sumama sa koponan, nagsimula ang paligsahan kung saan sina Loda at Cam ang unang lumangoy. Gaya ng inaasahan ng lahat ay agad na nakakuha ng malaking kalamangan si Loda. Todo kayod si Cam para makahabol ngunit mahinahon lang si Loda at lalo pang bumilis nang lumangoy siya sa ilalim ng tubig upang etag ang kanyang kasamahan. Kahit papaano ay nasundan siya ni Cam at nang matag niya si Dee ay doon nagsimula ang tunay na laban. Ginamit ni Dee ang butterfly stroke at ito ang pinakamahirap na estilo ng paglangoy, at napaisip si Van kung bakit iyon ang pinili niya imbes na ang front crawl at ipinaliwanag ng ibang mga knight na dahil sa butterfly stroke, nagagamit ni Dee ang kanyang lakas ng buong buo at sumugod siya na parang bangkang demotor, nalampasan ang sirena at nanalo sa paligsahan. Hindi makapaniwala ang hari ng mga sirena na natalo sila sa paglangoy, habang ipinagmamalaki naman ni Dee ang kanyang tagumpay at masayang umaahon mula sa lawa, hindi alam na dahil sa sobrang bilis niya ay napunit ang kanyang swimwear dahil sa pressure ng tubig. Pagkatapos nito ay muling lumapit ang hari ng mga sirena kay Van, hindi pa rin matanggap ang pagkatalo ngunit handa nang tapusin ang usapin at hiniling niya kay Van na piliin ang ikatlo at huling laro, at nakaisip si Van ng isang ideya na patas para sa magkabilang panig. Gumawa siya ng isang ice shaving machine at pinapagawa niya si plural ng yelo na kanyang kinayod at nilagyan ng iba't ibang syrup. Nalito ang lahat kung ano ang gagawin at sinabi ni Van na ang huling paligsahan ay isang shaved ice eating contest at siya mismo ang sasali rito. Humingi siya ng kapareha at itinaas ni Eret ang kanyang kamay na ikinagulat ng lahat. Dinaglaon ay nagtipon ang lahat sa rest house ng mga sirena at ang apat na kalahok ay may hawak na tig-iisang malaking mangkok ng shaved ice. Naisip ni Van kung masyado bang malaki iyon habang sinabi ni Mira kay Eret na may oras pa para magpalit, ngunit tumanggi si Eret dahil hindi siya titigil sa pakikipaglaban para sa kanyang magiging asawa at nang ibigay ni Esparta ang hudyat, sabay-sabay nilang sinimulan kainin ang shaved ice. Walang ni isa sa kanila ang nakaiwas sa brain freeze na dulot ng pagkain ng yelo, ngunit determinado ang hari ng mga sirena na mapakasal si Loda kay Van kahit ano pa ang mangyari, kaya tinitiis niya ang sakit at patuloy na kumain at ginaya siya ni Loda. Akala ni Van ay matatalo na sila ngunit nalampasan ni Art ang kanyang brain freeze at nagsimulang kumain ng dahan-dahan, isang kutsara sa bawat subo at nagbigay ito ng lakas ng loob kay Van kaya muling sumali siya sa pagkain. Matapos ang ilang minutong pinakamatinding shaved ice eating contest, naubos ni Van at Eret ang kanilang mga mangkok at sila ang nanalo sa paligsahan at magalang na tinanggap ng hari ng mga sirena ang kanyang pagkatalo, at masayang-masaya si Van dahil hindi na siya mapipilit na pakasalan si Loda. Gayunpaman, patuloy pa ring tinatawag ng hari ng mga sirena si Van na kanyang manugang at sinabing napatunayan niyang mas lalo pa siyang karapat-dapat para sa kanyang anak. Pagkatapos nito ay umalis na siya pauwi at si Van na nalilito ay napapaisip kung ano pa ba talaga ang silbi ng paligsahan. Maya-maya ay sumakit ang tiyan ni Van dahil sa sobrang dami ng kinain niyang yelo,
kaya nagtipon ang lahat sa paligid niya para tingnan kung ayos lang siya at samantala ay sinabi ni Mire kay Eret na maganda ang ginawa nito, ngunit hanggang sa panonood lang siya kay Van habang napapalibutan ito ng kanyang mga tapat na kaibigan. Naisip niya kung paano niya mararanasan ang parehong atensyon na tinatamasa ni Van, dahil simula pagkabata ay palagi na siyang napapabayaan at noong bata pa siya, laging abala sa trabaho ang kanyang ama at halos wala itong oras para sa kanya. Ang kanyang ina naman ay walang interes sa pagpapalaki ng anak, kaya ipinasa siya sa isang yaya at nag-backpack sa buong Europa at habang lumalaki siya ay walang pumapansin sa kanya dahil siya ay mahiyain at halos walang talino. Ang tanging maganda sa kanya ay ang kanyang marionette magic kung saan kaya niyang kontrolin ng perpekto ang mga puppet. Inakala ni Eret na mapapahanga niya ang kanyang ina sa kakayahang ito, ngunit nagkamali siya ng malaki at sinampal siya ng kanyang ina at tuluyan siyang itinakwil dahil ang marionette magic ay hindi itinuturing na walang silbi, kundi masama sa kamay ng mga maharlika. Mula noon ay binaliwala na siya ng lahat at nang mag-10 taong gulang siya, ipinadala siya ng kanyang ama para ipakasal sa Panginoon ng isang hindi kilalang nayon at natakot siya noon kaso si Van ay naging isang napakabait na lalaki. At kahit na may uri siya ng magic na itinuturing na walang silbi ay nananatili pa rin siyang kumpiyansa at mahal ng lahat. Sa pagtingin niya kay Van ngayon ay nagpasya si Eret na magsanay palalo sa kanyang puppetry magic upang balang araw ay mahalin din siya ng lahat dahil dito. Kinabukasan ay tinipon ni Van ang mga taga-nayon para sa ilang gawain sa konstruksyon at pinapasigla sila sa pangakong magkakaroon ng barbecue party sa gabi. Biglang dumating si Eret para batiin siya at nagtanong kung pwede ba siyang manood habang nagtatrabaho si Van dahil gusto niyang maging katulad niya. Sa ibang eksena ay makikita ang grupo ng mga adventurer na makikita na tumakas mula sa isang nilalang na anino lamang ang nakikita natin, ngunit sa ngayon ay tingnan muna natin ang napakalaking pader ni Van, pinasalamatan niya ang lahat dahil natapos na ito. Dumating si Panamera na namangha dahil napakabilis nilang natapos, dahil kahit may tulong ay nakakagulat pa rin iyon at binanggit ni Van na kung madagdagan ang mga residente at may dumating na mga merchant o adventurer, magtatayo pa sila ng mas maraming tirahan. Inamin ni Panamera na naiinggit siya, dahil ang pangarap niya ay magkaroon ng sariling nasasakupan at baka sa susunod na labanan ay makakuha siya ng mas maraming merit na militar upang makahingi ng sariling lupain. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol sa mga armas ng pader. Sumagot si Van na mga balista iyon subalit mas malaki ang modelong ito, maaari pa itong magpaputok ng 2 beses sunod-sunod at hiniling niya kay Kani na magsagawa ng isang pagsubok na pagpapaputok. Makikita natin kung paano mabilis na tumama ang bala hanggang sa isang bundok, at ipinahayag nilang maayos ang naging resulta at nagtanong si Panamera kung may ganitong balista sa lahat ng pader. Kinumpirma ito ni Van at nilinaw na mayroon siyang higit sa 100. Hindi pinalampas ni Panamera ang pagkakataon at gusto niyang bumili ng isa kahit anong halaga, ngunit sinabi ni Van na hindi ito ibinebenta kaya't nakipag-deal si Panamera kapalit ng isang pabor. Tinanggap ito ni Van at pumayag na bigyan siya ng isang ngunit tinanong kung paano niya ito dadalhin at ano ang gagawin niya sa mga palaso. Sumagot si Panamera na dadalhin niya ito sa isang kariton at dahil gawa sa bakal ang mga palaso ay kaya niya itong gawin, ngunit iminungkahi ni Kami na kumuha siya ng hindi bababa sa 2 mula rito. Upang maipaliwanag ay ipinakita niya ang kanyang katana at tinanong kung may espada ba siyang kayang sirain, para kay Panamera ay hindi gaanong kahanga-hanga ang katana, kaya kumuha siya ng ekstrang espada upang subukang sirain ni Kenshin. Sinabi niya na malaki ang naitulong nito sa kanya sa mga labanan, kaya kung masisira iyon ay isang malaking tagumpay at naghanda si Kenshin at sa isang iglap lamang ay naputol ang espada nang hindi nila napapansin, namangha si Panamera at ipinaliwanag nilang ito ay isang espesyal na likha ni Van. Ikinwento ni Kami na gawa ito sa karaniwang bakal katulad ng mga palaso ng balista, subalit dahil si Van ang gumawa ay kaya nitong tumatagos sa 2 o 3 nakabaluting butiki. Lalong namangha si Panamera sa detalye na iyon. Kaya humingi siya ng mas maraming palaso kay Van at pumayag naman ang ating binata, nagpasalamat din siya kay Kin sa impormasyon ngunit sa sandaling iyon ay dumating ang isang grupo na sumisigaw na tumakas sila, at nakita nating may isang dragon na lumabas mula sa kagubatan. Sinabi nila na samantalahin ang pagkakataon upang umalis habang inaabala nila ito, ngunit ayaw ni Van na ilagay sila sa panganib at gusto niyang harangin ang dragon. Kaso nag-aalala siya para sa mga taga-nayon. Dito nakialam si Panamera at ipinaliwanag na darating pa rin iyon kaya't sinabi ni Van na gagamitin nila ang mga balista,
Binanggit ni Panamera na lalaban sila sa isang dragon mula sa kagubatan na nasa katamtamang antas, kaya hindi ito nagbubuga ng apoy at inutusan niyang ihatid si Aerith sa nayon at ang iba naman ay umakyat sa mga pader. Humingi ng paumanhin si Van kay Aerith dahil sa takot na kanyang mararanasan, pero kahit malakas ang mga dragon ay mayroon naman silang pinahusay na mga balista at kasama pa nila si Panamera, maaaring hindi nila mapatay ang dragon subalit hindi sila matatalo sa laban na ito. Nagtiwala si Aerith sa kanya at binati siya ng good luck. Hiniling ni Van kay Teal na manatili kasama si Aerith at tawagin si Dee at ang kanyang mga tauhan at dumating ang grupo sa nayon sa abot ng kanilang makakaya. Alam ni Van na mapanganib ang mga lumilipad na nilalang at mas lalala kung makapasok ito sa loob ng nayon. Inutusan niyang ihanda ang mga balista at huwag tamaan ang grupo, dahil kailangan muna nilang pigilan ang dragon na makalipad kaya't sinabi niyang tutukan ang mga pakpak. Ngunit isa sa mga tauhan ang nadapa subalit sinabi nitong huwag silang mag-alala. Nang makita ang kasamahan na nasa panganib, sinubukan ng lahat na kunin ang atensyon ng dragon at nagawa nilang ilihis ang target nito at sumigaw si Sarah sa lahat na magtago, ginawa nila iyon at nangakong hindi nila kailanman malilimutan ang kanyang sakripisyo. Lahat ng ito ay pinagmamasdan ni Van na agad nagutos sa mga balista na putukan ang dragon. Ngunit wala ni isang atake ang tumama at dahil napakabilis ng dragon at nang hindi na nila alam kung ano ang gagawin, dumating si Panamera at inutusan silang ipaubaya sa kanya ang galaw ng dragon. Agad siyang lumikha ng isang napakalakas na bola na apoy at inihagis ito sa dragon na agad bumagsak sa lupa, kaso sandali lamang at nang makita ito ay napagtanto ni Van na nagkamali siya sa sobrang pagtitiwala matapos nilang mapatay ang mga nakabaluting butiki. Muling lumipad ang dragon at nagutos si Van na magpaputok at sa pagkakataong ito ay nagdulot sila ng sugat sa isang pakpak, bigla niyang nakita na papalapit ang dragon at nagutos siya ng isa pang sabay na pagpapaputok, kaso lang ay naiwasan ng halimaw ang bawat palaso. Kasabay nito ay dumating si Dee at ang kanyang grupo sa pader at nakahinga ng maluwag dahil ligtas sila roon, ngunit alam ni Van na hindi naligtas ang lugar na iyon at naisip nilang mas mabuting bumalik sa nayon. Ngunit sa sandaling iyon ay sumigaw si Panamera na siya ang magbibigay ng oras para sa kanila, naghanda siyang muling maglabas ng apoy at naiwasan man ito ng dragon, hindi iyon naging problema para kay Panamera dahil kontrolado niya ang kanyang mahika. Inilipat niya ang apoy patungo sa katawan ng halimaw at napapabagsak niya ito sa lupa. Doon naunawaan ni Van na hindi basta-basta si Panamera kundi isang taong may napakalakas na mahika ng apoy. Bumababa si Panamera at binanggit na mauuna na siya upang ihanda ang depensa. Dahil dito ay nagpasya rin ang maliit na si Van at ang iba pa na bumalik sa nayon kaso sa sandaling iyon, tumayo muli ang dragon at nakalipad hanggang sa tuktok ng pader at napaisip si Van kung gaano pa katagal makakatagal ang halimaw na iyon. Biglang lumitaw si Sparda at naglalakad ng may kumpiyansa patungo sa dragon. Sumigaw si Van na umatras siya ngunit hindi siya pinansin nito at dahil wala rin siyang balak umalis, pinakalma niya sila at nangakong bibigyan niya sila ng oras bago siya umalis. Hinarap niya ang mabangis na dragon at agad siyang nagtaas ng pader ng lupa at nagbagsak ng mga bato na dumurog sa halimaw. Ganoon lang kasimple at pagkatapos noon, umatras siya patungo kay Van at naglalakad pa rin ng may pagmalaki na bagay na ikinabahala nila. Subalit ipinaliwanag ni Sparda na masama sa kanyang mga buto ang pagtakbo, kaya ganoon siya kumilos at sinabi ni Van na siya na ang bahala kay Sparda at pinakiusapan si Van na mauna sa paghahanda ng depensa. Pumayag si Van at tumakbo patungo sa pasukan. Habang tumatakbo ay iniisip niya ang kalagayan ng lahat, dahil kung magpapatuloy ito ay agad na mapagod ang kanilang grupo at sa sandaling iyon, nag-abiso si Panamera mula sa pader na handa na ang linya ng depensa. Tinanong siya ni Van kung maaari na niyang singilin ang naunang pabor at ngumiti ang dalaga at pumayag. Tinatanong kung ano ang nais niya at sinabi ni Van na gusto niyang pigilan o itali ang dragon kapag malapit na ito sa pader, upang sabay-sabay nila itong atakihin gamit ang mga balista. Inamin ni Panamera na magandang plano iyon, kahit medyo nakakatawa na ang kanyang mahika ay gagamitin lamang upang pigilan ito at humingi ng paumanhin si Van at nangakong kapag natapos nila ang laban at napatay ang halimaw, bibigyan niya siya ng maraming karne ng dragon at doon ay tumawa si Panamera at pumayag. Tumayo muli ang dragon at sabik na si Panamera sa karne nito, inihanda ni Van ang mga balista at sinabi na kahit natatakot sila ay huwag silang magpaputok hanggat hindi malinaw ang kanilang pakay, ngunit kailangan pa nila ng kaunting oras.
Dumating sina Dee at ang kanyang grupo at humingi ng paumanhin sa kanilang pagkahuli. Tinanong ni Van kung tatlo lang ba silang lalaban kaso iginiit ni Dee na wala itong problema dahil may dala silang mga armas. Sumugod si Dee gamit ang buong lakas pero hinarang ito ng dragon. Sinubukan nitong gumanti gamit ang isa pang kuko kaso sinasalag siya ng kanyang mga tauhan, gayunpaman ay napakalakas ng dragon at itinapon silang tatlo. Papalapit na ang halimaw nang muling takpan sila ni Sparda ng isa pang pader ng lupa. Nag-utos si Van na umatras sila at sinabi ni Panamera na malapit na ang dragon, kaya muli niyang inipon ang kanyang mahika. Isang malakas na pagsabog ng apoy ang sumiklab, at si Dee at ang kanyang mga tauhan ay tumakbo palayo mula sa pagsabog upang mapanatili ang kanilang distansya. Ngunit ngayon nang makita nilang hindi gumagalaw ang dragon, inutusan ni Van ang lahat na sabay-sabay putukan ito gamit ang lahat ng balista at lahat ay napahinto ang hininga habang unti-unting nawawala ang alikabok, hindi pa tiyak kung patay na ba ang dragon. Ngunit si Dee na may matinding tapang ay lumapit upang tingnan kung buhay pa ito. Nang makita niyang binuksan ng dragon ang mga mata nito agad niya itong pinugutan ng ulo at tuluyang napaslang, napabuntong hininga si Van at inihayag na nanalo sila. Nagdiwang ang lahat at dumating ang mga babae upang tanungin kung ayos lang siya at kinumpirma ito ni Van, at tiniyak din kay Merez na ligtas si Aret at lumapit siya kay Van at pinuri ito sa mahusay na pamumuno at sa pagkatalo sa dragon. Sumagot si Van na muntik na silang matalo ngunit alam din niyang maraming nayon ang mas mabilis sanang bumagsak sa ganitong sitwasyon. Binanggit ni Panamera na mayroon silang mga dakilang mandirigma tulad ni Sparda at Dee. Idinagdag pa niya na si Dee ay napugutan ang dragon sa isang hiwa lamang at dahil sa napakahuhusay nilang balista, isa silang nayon na dapat katatakutan. Talagang namangha siya dahil nabutas nila ang makakapal na kaliskis ng dragon, gayunpaman nais pa ni Van na mas pagandahin ang mga ito upang makapagpaputok ng hindi bababa sa 10 palaso ng sabay-sabay. Iminungkahi ni Panamera na magdaos sila ng isang seremonya para sa kanilang tagumpay. Sinabi niyang ang lalaking pinaka-nangingibabaw sa laban ay dapat bigyan ng titulong tagapuksa ng dragon, at ang lalaking iyon ay ang kabalyero na pumatay dito. Kalaunan ay inanunsyo ni Van ang tagumpay na ito sa buong nayon at sinabi nilang pararangalan ang mga naging dahilan ng kanilang panalo. Ang pinuno ng pamilya Cayenne at ang Viscountess sa Panamera Carla Cayenne ay nagbigay ng talumpati. Ipinahayag niya na ang dragon mula sa kagubatan ay karaniwang winawasak ang bawat nayon na madaanan nito at nagdudulot ng matinding pinsala sa mga kuta, ngunit ang nayong ito ay nakaligtas ng walang ni isang namatay, kaya't pararangalan niya ang mga bayani ng tagumpay na ito. Una ang lalaking pumugot sa ulo ng dragon sa isang hiwa at pangalawa, si Esparta ang salamangkero na nagpahinto sa galaw ng dragon at panghuli ang ika-4 na anak ng pamilya Fercio na si Van, na sa murang edad ay namuno at gumamit ng mahika na hindi pa kailanman nakita upang patatagin ang nayon sa napakaikling panahon, at siya rin ang namamahala sa labanan. Sa pagkarinig nito ay mas lalo pang nagdiwang ang lahat at malakas na nagpalakpakan at samantala, sa isip ni Panamera ikinwento niya na marami na siyang nakilalang iba't ibang tao, ngunit hindi niya inakalang may tao katulad ni Van. Ibinahagi niya ang kanyang kwento ay ipinanganak siya sa kabisera sa isang pamilyang may tradisyon ng pagiging kabalyero, nang matuto siya ng mahika at agad siyang ipinadala sa isang kondado na may pinakamahusay na kondisyon para sa pagsasanay. Doon siya nagsanay ng sobra ay halos mas pipiliin pa niya ang kamatayan, at maraming gabing hindi natutulog upang maging kapitana at sa huli, kinilala ang kanyang mga nagawa at naging komandante siya ng mga kabalyero ng kondado sa edad na 16. Matapos nito ay lumaban siya sa maraming digmaan at nagkamit ng maraming merit militar hanggang sa maging isang maharlika, dahil nasisiyahan ang kanyang kamahalan sa kanyang mga tagumpay pagkalipas ng 6 na taon ay ginawaran siya ng titulong Viscondesa ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Isang umaga sa kanyang pagiging maharlika, tinawag siya ng konde ng Ferdinand at sinabi na nais nitong ipakasal ang bunsong anak nito sa Panginoon ng isang malayong lupain at dito niya nakilala ang batang si Roth. Noong una ay kinwestiyon niya ang desisyon ng konde at tinanong kung hindi ba mas mabuting ipakilala ito sa isang taong walang mataas na titulo. Sumagot ang konde na depende iyon sa sitwasyon ngunit kung may mangyari man, siya lamang ang haharap sa isang bata at doon niya naunawaan ang sitwasyon. Lumapit siya kay Aret at nagpakilala sila sa isa't isa. Nangako si Panamera na kung walang talento ang batang lalaki ay siya na ang bahala tumanggi sa kasunduan at dahil sa kanyang tapat na salita, sinabi ng bata na ayaw niyang umalis at hindi nauunawaan ang nangyayari,
tinanong kung pinapaalis ba siya sa bahay. Pinakalma siya ni Panamera at ipinaliwanag na ang lahat ng kanyang kapatid ay nakatakda na ring ikasal, kaya karaniwan lamang ito at nang hindi pa rin ito kumbinsido ay hinaplos niya ang ulo ng bata at sinabi na sana ay maging mabuting tao ang kanyang mapapangasawa. Ngunit sa kanyang isipan ay inamin niyang hindi niya maiwasang makaramdam ng simpatiya sa bata, dahil nakikita niya ang sarili rito sapagkat siya rin ay nakaramdam ng takot ng mawalay sa kanyang mga magulang noon. Ngayon ay sa harap ng mga taga-Nayon matapos ang kanilang tagumpay laban sa Dragon, kinilala ni Panamera ang kabutihan ni Van at dahil dito, humakbang siya pasulong at nangakong magtatatag ng alyansa kasama ang buong Nayon. Nagulat si Van sa narinig ngunit alam niyang kung mangyayari ito ay makikinabang sila sa maraming paraan. Tinanong siya ni Panamera kung ano ang kanyang desisyon at kung tatanggapin ba niya ang alok na alyansa at kinilala ni B na para sa isang tulad niya at sa kalagayan ng kanilang Nayon, isa itong pagkakataong hindi na mauulit kaya't tinanggap niya ito ng walang pag-alinlangan.